Si Reito ay isang walang kwentang talunan na napakahina para protektahan ang kanyang kababatang crush mula sa pag-atake ng halimaw. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang matanto niyang lumalakas siya sa tuwing nakakaramdam siya ng ligaya, kaya sinimulan niyang gapiin ang mga kontrabida para maging napakalakas at lipulin ang lahat ng halimaw. Nagsimula ang lahat isang araw nang nasa isang bahay laruan si Reito kasama ang kanyang crush na si Hoshino, na hawak ang kanyang kamay habang niloloko siya gamit ang mga pick-up line sa Snapchat. Biglang inatake sila ng isang halimaw, at si Reito ay nanigas sa takot, kaya sumugod si Hoshino sa harapan para ipagsanggalang siya, ngunit sinipsip ng halimaw ang kanyang maanghang na enerhiya. Gayunpaman, nabigla ang halimaw na hindi siya natinag matapos sumipsip ng napakaraming enerhiya nito, at napagtanto nito na mas maanghang ang enerhiya ni Hoshino kaysa kay Bonnie Blue bago ito sumabog dahil sa sobrang enerhiya. Gayunpaman, nahiya si Hoshino dahil dito, kaya tumakas siya at nagpasya na ilalayo niya ang sarili sa mga lalaki sa buong buhay niya upang maiwasan na maging siya ang susunod na Angela White. Pagkalipas ng 5 taon, si Reito ay nagpapalamig sa eskwelahan kasama ang kanyang piling kaibigan na nagsimulang mangulit sa kanya gamit ang pinakabagong magazine ng mga modelong brazzers na nakabikini. Ngunit nagalit na lumapit si Hoshino sa kanila at durug-durugin ang kanilang cultured magazine habang sinasabihan sila na nakik-creep out sa mga babae sa kanilang mga nabubulok na usapan. Habang naglalakad si Hoshino papuntang kanyang upuan, lahat ay nagchichismisan tungkol sa kung paanong nagbago siya at naging malamig na reyna na ayaw sa mga lalaki, ngunit malungkot si Reito dahil hindi na siya ang masayahing dalaga na minahal niya. Pagkatapos ng klase, humiling ang isang guro kay Hoshino na dalhin ang ilang libro sa kanyang opisina, ngunit naglagay ito sa kanya sa mahigpit na sitwasyon dahil ayaw niyang hawakan ang mga libro ng mga lalaki na baka may puting sarsa na natapon sa mga ito. Habang naglalakad, napansin ito ni Reito, kaya inalok niyang tulungan siyang dalhin ang mga libro ng mga lalaki, at pumayag siya, ngunit sinabihan siyang manatili ng 1 metro ang layo sa kanya habang sila ay naglalakad. Habang naglalakad sila sa pasilyo, sinabi ni Reito kay Hoshino na huwag pansinin ang iniisip ng ibang tao dahil alam niyang siya pa rin ang sarili niya kahit nagbago na siya, ngunit galit siyang sinabi kay Reito na wala itong alam tungkol sa kanya. Habang nagtatangkang lumayo, aksidente siyang nadulas sa hagdan, at lumundag si Reito para iligtas siya, ngunit aksidente nitong nahawakan ang kanyang dibdib, dahilan para lubos na naguluhan ang kanyang isip. Pagkatapos lumapag sa sahig, sinubukan ni Reito na ipinaliwanag na nadulas ang kanyang kamay, ngunit nahihiya pa rin si Hoshino, kaya tumakbo siya sa isang pasilyo para magpalamig. Habang naglalakad si Reito pauwi, nakita niya sa screen ang isang reporter ng balita na nag-aanunsyo na muling lumitaw ang halimaw na sumisipsip ng enerhiya na tinatawag na Kaseichu, kaya agad na tumakbo si Reito para harapin ito. Sa eksena, isang idolo ang nagpasikat ng kanyang alindog sa kanyang mga tagahanga, ngunit habang nagsisimula silang mawala ng ulirat, dumating ang Kaseichu at ninakaw ang gunner chakra ng lahat, na naging dahilan para maglakad sila palayo na parang mga walang buhay na anino. Biglang dumating si Reito, nagngingit-ngit sa galit habang naaalala niya kung paano siya inatake ng isang Kaseichu. At si Hoshino noon, at idinedeklara niya na wawakasan na niya ang mga halimaw na ito ng tuluyan. Habang sumusubok sumalakay ang Kaseichu, umiiwas siya at nagpapalakas gamit ang kanyang Temo Omnitrix bago nito pinatalsik ang halimaw sa pamamagitan ng suntok na napakalakas na nagpunit sa kanyang uniforme. Makalipas ang ilang oras, nakikipagkita si Reito sa kanyang tiyuhin, si Joe, isang low-budget na Tony Stark na siyang gumawa ng kanyang Hero Watch at hinihiling na sumali siya sa Hero Team dahil desperado silang mga ilangan ng mga bagong miyembro. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Joe na hindi niya magawa dahil ang Super Watch ay nagko-convert lamang sa enerhiyang gunner ng mga kabataan upang maging kapangyarihan, na siyang nagiging dahilan para hindi ito angkop sa isang tambay na nasa katanghaliang gulang na tulad niya. Pinaalalahanan niya noon si Reito sa kanyang layuning maging Eren Yeager ng kanilang mundo at sa paghihiganti sa species ng Kaseichu dahil sa pagbabago kay Hoshino. Dahil dito, naalala ni Reito ang sakit ng pagkawala ng kanyang unang pag-ibig, kaya nagpasya siyang humingi ng tawad dito kinabukasan. Gayunpaman, nang humingi siya ng tawad, lumayo ito sa kanya at ginugol ang natitirang bahagi ng araw sa pag-iwas dito. Pauwi na, sinubukan ni Reito gamitin ang Talk no Jutsu para mapatawad siya ng kanyang kasintahan, ngunit biglang bumalik ang Kaseichu mula pa noong nakaraang araw, na iwan si Hoshino. Ganap na natigilan.
Gayunpaman, nagpasya si Reito na hindi na niya hahayaang hawakan ng mga halimaw si Hoshino at sumugod upang suntukin ito, ngunit sinangga ng halimaw ang kanyang suntok at itinaboy siya palayo. Dahil dito, napagtanto niya na ubos na ang kanyang lakas mula pa noong nakaraang araw, kaya itinapon niya ang isang basahan sa mukha nito upang takpan ang paningin, na nagbigay daan upang mahawakan niya ang kamay ni Hoshino at tumakas. Gayunpaman, habang hawak ang kanyang kamay, nagsimulang kiligin si Hoshino sa loob-loob, ngunit hindi niya lubos na maunawaan ang kanyang nararamdaman. Sa kalaunan, nakahanap sila ng taguan, at napansin ni Reito na hawak pa rin niya ang kamay ni Hoshino. Kaya't sinubukan niyang lumayo, ngunit hiniling niya na hawakan pa niya ang kanyang kamay ng mas matagal. Habang hawak ang kanyang kamay, nakaramdam si Hoshino ng init sa kanyang dibdib nang mapagtanto niyang naging labis siyang sensitibo sa mga lalaki dahil sa kawalan niya ng pakikisalamuha sa isa sa loob ng maraming taon. Sa tindi ng pagnanais, tila umapaw ang kanyang damdamin, at ang relo ni Reito ay biglang napuno ng enerhiya ni Hoshino, na lubos niyang ikinagulat. Naman, bumalik ang Kaseichu sa mas malaking anyo, kaya't naglunsad sina Reito at Hoshino ng isang malakas na combo attack, na sumire sa halimaw ngunit napunit. Napunit ang kanilang uniforme sa proseso. Pagkatapos, sinubukan ni Reito na magdiwang kasama si Hoshino, ngunit nakita niya ang kanyang malaking dibdib na lantad, at labis siyang nahiya kaya sinampal niya ito sa mukha. Sa kaibuturan, gusto niyang bumalik sa dati ang samahan nila, kaya inalok niya si Reito ng tulong sa mga susunod nitong laban, ngunit nagulat si Reito dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon ay tinawag siya nito sa kanyang pangalan. Biglang dumating ang tatlong kasama ni Reito at binigyan si Hoshino ng susi upang manirahan kasama ang grupo, ngunit naiinis siya dahil si Reito ay naninirahan na kasama ang tatlong babae. Kaya sinampal niya ulit ito. Ilang sandali pa, nasa bahay laruan sina Hoshino at Reito, at tinatanggal niya ang lahat ng baluti niya habang pinipigilan siya ni Reito. Pinapaalalahanan niya ito na siya ang nagsabi na nangangailangan ng enerhiya para talunin ang Kaseichu at inilalagay ang kamay nito sa kanyang katawan habang sinasabing ito ay para sa kapayapaan ng mundo. Ngunit kapag sinimulan nitong pisilin, nahihiya siya. Makalipas ang ilang minuto, nagising si Reito at nagpasalamat sa langit na panaginip lang ito, ngunit may naramdaman siyang gumagalaw sa kumot, kaya inangat niya ito at nakita na ang aso niya pala, si Ranba. Habang hinahaplos si Ranba, siya, napansin na may nginunguya ang aso, kaya't pinulot niya ito at nakita niyang ito ay isang pares ng plot covers, na labis na ikinagulat niya. Bigla, pumasok ang isa sa kanyang mga kasamahan sa koponan na nagngangalang Momo sa silid, hinahanap ang nakakatawang aso na nagnakaw ng kanyang peach protectors, ngunit nakita lang ang mga ito sa mga kamay ni Reito. Agad niya itong inagaw mula sa kanya, at inakala ni Reito na sasampalin siya nito tulad ng isang tipikal na babae sa rom-com. Ngunit sa halip, sinabi nito sa kanya na magpalakas ng loob at nakawin ang plot covers ng mag-isa sa susunod. Noon din, isa pang miyembro ng koponan na nagngangalang Sora ang sumulpot mula sa ilalim ng kumot ni Reito. Nagtatanong kung ano ang ginagawa niya sa kwarto niya na antok pa ang mga mata, kaya ipinaliwanag niya na naglalakad sa tulog papunta sa kwarto niya ang babae sa ikamilyong beses. Maya-maya, si Reito ay nagpapahinga sa sala nang dumating ang ikatlong kasamahan, si Mai, at inabutan siya ng kape, na nagtulak sa kanya upang isipin na siya lang ang disenteng tao sa kanilang bahay. Habang sinusubukan ni Mai na pakainin si Ranba ng almusal nito, isa sa mga pagkain ang nahulog sa kanyang damit, at agad sinamantala ng aso ang pagkakataon sa pagtalon sa kanyang uniforme at doon na kinain ang kanyang mga cupcake. Nang mapansin niya na narinig ni Reito ang kanyang malakas na pagtawag, agad siyang nahiya at humingi ng paumanhin sa pagpapakita sa kanya ng hindi kanais-nais. Ngunit sabi ni Bro, ayos lang dahil wala siyang nakita. Habang umaalis si Reito papuntang eskwela, naiinis siya sa katotohanang hindi nananatili si Hoshino sa base ng Super Seras team kahit miyembro siya. Sa unang pagpupulong niya sa team, tuwang-tuwa ang tiyuhin ni Reito na si Joe na sa wakas ay nakahanap sila ng bagong miyembro. Nang itanong niya kung kailangan nilang lahat na manirahan sa iisang gusali, ipinaliwanag niya na ang emergency deployment ay bahagi ng pagiging isang superhero, at sinabi ni Momo sa kanya na makisama sa team dahil magkakauri sila. Gayunpaman, pinangatwiranan ni Hoshino na mali siya, kaya ipinaliwanag ni Joe na mayroon silang lahat ng kinakailangan para maging bayani dahil mayroon silang lahat. Maanghang na enerhiya, dahil dito, labis siyang napahiya kaya siya nagmamadaling lumabas ng silid, habang sinasabing kung ano-ano ang sinasabi niya,
kaya hiniling ni Joe kay Reito na tulungan siyang kumbinsihin ito. Sinabi ni Reito na imposibleng gawin yon dahil sa galit niyang tugon, ngunit nagmakaawa si Momo na gawin niya yon at ipinaalala sa kanya na kailangan nila ng 5 miyembro para maging isang wastong pangkat ng bayani. Sa kasalukuyan, naghihintay si Reito sa istasyon ng tren nang bigla siyang makarinig ng isang keisetsu na umaatake malapit, kaya tumakbo siya upang iligtas. Samantala, napansin ng keisetsu na ang isang babae ay nakasuot ng napakaikling palda, kaya ginamit nito ang kapangyarihan nito upang pahabain ito, at dahil dito, ang babae na naiilang, biglang sumulpot si Reito at winasak ang halimaw sa isang malakas na atake, ngunit nawala agad bago pa man makapagpasalamat ang babae dahil ayaw niyang makita nito ang kanyang pribadong bahagi. Pagkatapos magpalit ng ekstrang uniforme, pumunta siya sa paaralan, at ipinaalam ng kanyang mga kaibigan na ang Iron Maiden, si Hoshino, ay nagpahiya lang ng isang lalaki at inilantad ang kasaysayan ng pagbabrowse nito sa klase. Sa kabila nito, masiglang binati siya ni Reito, ngunit naguluhan siya at tumakbo palayo. Sinimulan siyang tanungin ng mga kaibigan ni Reito para sa mga wrist tips, ngunit naalala niya ang pangakong ginawa niya kay Hoshino noong nakaraang araw, na huwag sabihin sa kahit sino. Tungkol sa kanilang pagtatagpo, sa oras ng palakasan, may dalang kahon si Hoshino sa bakuran, ngunit biglang dumating si Reito at sinabi sa kanya na inutusan siyang kumbinsihin siyang sumali sa koponan. Agad siyang nagsimulang lumayo, ngunit inamin nito na magiging malupit kung ipaglalaban niya ang pinagmulan ng kanyang trauma, kaya ngumiti siya at tinanong ito kung bakit niya sila nilalabanan. Sabi ni Reito na sa tingin niya ay naiiba sana ang kanilang relasyon kung hindi nila nakaharap ang keisetsu na iyon ng araw na iyon, at sa katulad na paraan, sinira ng keisetsu ang napakaraming iba pang relasyon, kaya hindi niya sila mapapatawad sa pagnanakaw ng damdamin ng tao. Pagkatapos ay itinuro niya na ang kanyang tiyuhin ay magiging nadismaya sa pagkawala ng isang miyembro, ngunit tiniyak sa kanya na aayusin niya ang lahat sa kanya bago umalis. Isang araw, noong mga nakaraang taon, sina Reito at Hoshino ay nagpapahinga sa bahay laruan, at bigla siyang inanyayahan na maglaro kasama niya upang makita kung sino ang mas mabilis ang tibok ng puso. Sumang-ayon si Reito, kaya ipinatong niya ang kamay nito sa kanyang marshmallow, ngunit agad siyang lumayo, sinasabing mali iyon, kaya iminungkahi niyang makinig na lang. Habang idinidikit nila ang kanilang mga dibdib, itinuro ni Hoshino na napakabilis ng tibok ng puso ni Reito, ngunit napansin din niya na kasing bilis din ang tibok ng kanyang puso, kaya napagpasyahan niya na ang laro. Dapat magtapos sa tabla. Sa kasalukuyan, biglang narinig ni Hoshino ang mga estudyanteng nagkakagulo dahil sa isang halimaw na lumitaw. Habang pinapanood ang mga estudyanteng tumatakbo, naaalala niya ang mga salita ni Reito, at ito ang nagtulak sa kanya upang tulungan sila. Habang nagpapatrolya ang keisetsu sa paaralan, nakita niya ang batang lalaki na tinalo ni Hoshino kanina na nagtatago sa isang kamalig, kaya kinaladkad niya ito papunta sa bakuran, at inakusahan ng pagtatangkang gumawa ng OnlyFans content kasama niya. Habang naghahanda ang keisetsu na pahinain siya ng lubusan, naaalala ni Hoshino ang mga salita ni Reito mula kanina, at nagpasya siyang aayusin niya ang mga bagay-bagay kasama si ang mismong bata, kaya siya ay lumabas at hiniling sa halimaw na kunin na lang ang enerhiya niya. Nagulat ang keisetsu na isang ordinaryong sibilyan ang lumalaban sa kanya, at napansin niyang nanginginig si Hoshino, ngunit inunat pa rin niya ang matalim niyang buntot upang nakawin ang enerhiya nito. Gayunpaman, biglang dumating si Reito at pinigilan ang buntot nito bago niya ito pinabagsak sa isang seryosong suntok na malasitama, na gaya ng dati ay sumira sa kanyang uniforme. Ngunit napansin niya na nasira rin ang gamit ni Hoshino, kaya humingi siya ng paumanhin sa paggamit ng sobrang lakas bago niya ito inihila palayo upang maiwasan ang mga tao. Papalapit. Habang nagtatago, napagtanto ni Hoshino na ang kanyang hubad na katawan ay nakadikit kay Reito, at ang damdaming ito ay dumating ng mabilis, na nagdulot ng malakas na pagdaloy ng kanyang emosyon. Habang nagsusuot sila ng bagong damit, sinabi niya kay Reito na sa wakas ay nagpasya na siyang sumali sa pangkat ng mga superhero, ngunit binalaan siya na huwag gamitin siya o ang ibang babae para mangolekta ng H-energy. Bigla, tinulungan ni Avatar ang si Reito sa pamamagitan ng pagpapadala ng agos ng hangin, na nagpalipad sa kanyang kamisa, na nagpakita ng kanyang mga plano sa kanya. Pagkatapos ng klase, dinala ni Reito si Hoshino sa base, at masayang tinanggap siya ng mga babae para sa isang lakbay. Nang gabing yun, nakahiga si Reito sa kanyang kama,
ngunit biglang tumunog ang alarm, at ipinadala ang mga bayani upang pigilan ang isang higanteng Kaseichu sa syudad. Bigla, bumukas ang lupa at dinala si Reito sa banyo, kung saan siya nahulog sa ibabaw ng dibdib ni Hoshino, at dahil dito ay labis siyang nagalit kaya naglabas siya ng alon ng aura na Samaira sa Kaseichu. Ilang araw pagkaraan, nagnanakaw ang ilang Kaseichu ng ilang damit pantulog sa isang lugar sa bayan, ngunit biglang dumating si Reito upang pigilan sila. Gayunpaman, binalot nila ang lugar sa isang kakaibang pink na ulap, na nagpahirap huminga kay Reito, kaya nakatakas sila. Siya, sa kasamaang palat, nakasalubong ng mga halimaw si Momo, na pinagalitan sila sa pagnanakaw ng kanyang mga takip ng plot bago sila pinatalsik sa ere sa pamamagitan ng sunod-sunod na sipa na hindi gaanong maganda ang kalidad na parang kay Sanji. Isang Kaseichu ang lumapag sa labas, mismo sa harap ni Hoshino, na nagsimulang magpanik hanggang sasabihin ni Momo sa kanya na tapusin na ito. Sumugod si Hoshino at sinuntok ang insekto, ngunit walang epekto ang kanyang suntok, at agad na inagaw ng halimaw ang kanyang mga takip ng plot bago tumakas. Kinabukasan, lahat ay nagpapahinga sa sala, ngunit si Hoshino ay nalulungkot pa rin dahil sa kung gaano siya kabaigo laban sa mga magnanakaw, kaya inalo siya ni Mai. Sa pagpapaalala sa kanya na baguhan pa lang siya. Gayunpaman, sinabi ni Sora na kakaiba raw na bigla siyang nanghina sa labanan matapos magpakita ng maladyos na kapangyarihan noong isang araw, kaya tinanong ni Momo si Hoshino kung nag-iipon ba siya ng enerhiya sa paggawa ng mga kakaibang bagay kasama si Reito. Iginiit ni Hoshino na wala siyang ginagawang ganoon, kaya ipinaalam ni Momo sa kanya na tungkulin niya bilang bayani na pagtuunan ng pansin ang kanyang mga kakaibang pagnanasa araw-araw at iminungkahi na gumamit siya ng mga magasin na may kultura, para makabuo ng enerhiya. Gayunpaman, tumanggi si Hoshino, sinabing hindi siya lalaki at hindi niya kailanman may isip na gagawin iyon ng isang babae. Isang bagay na napakawalang hiya. Biglang hinawakan siya ni Momo habang tinatanong kung paano siya naglakas loob na tawaging walang hiya ang ibang tao, ngunit pinigilan siya ni Mai at ipinaliwanag kay Hoshino na kinamumuhian ni Momo ang mga babaeng mas malaki ang dibdib kaysa sa kanya. Pinagalitan naman ni Momo siya sa pagtawag sa kanilang walang hiya dahil lahat sila ay may paninindigan bilang mga bayani, ngunit pinalo ni Sora ang galit na ibon sa ulo gamit ang isang libro habang sinasabi kay Hoshino na huwag na lang siyang pansinin. Maya-maya, nakahiga si Momo sa kama, naiinis sa katotohanang sinasayang ng Japanese Sydney Sweeney ang lahat ng gaya at nakita niya ang isang magazine kasama ang kapatid niyang si Son Oka, na nagpa. Naaalala niya ang kanilang nakaraan. Noon, nakakuha si Momo ng perpektong marka sa eskwelahan at sinira ang napakaraming record sa takbuhan kaya nakakuha siya ng rekomendasyon para sa universidad sa track and field. Sa kabila nito, lahat ng lalaking gusto niya ay 9love sa kanyang ate at tinrato siya na parang isang NPC. Sa kasalukuyan, nararamdaman ni Momo na labis siyang naiinis kay Hoshino dahil ipinapaalala niya sa kanya ang kanyang kapatid, ngunit nakakita siya ng isang libro na nagpapakita ng ilang teknik sa pagmasahe ng melon, na labis na nagpagalit sa kanya kaya itinapon niya ito. Lumapag ang libro sa remote, na nagbukas ng telebisyon, na nagpakita ng isang programa kung saan ipinopromote ng host ang ilang teknik para sa paggawa ng calcium cannons para makakuha mas malaki, at pakiramdam niya ay ito mismo ang kailangan niya. Pagkaalis ng lahat para sa paaralan, sinusunod ni Momo ang mga tagubili na ibinigay ng programa sa telebisyon sa pamamagitan ng pagmamasahe sa kanyang dibdib gamit ang gatas ng soya, at napagtanto niya na nasisiyahan siya sa pakiramdam. Nang maglaon sa araw na iyon, bumalik si Reito mula sa paaralan at dumiretso sa paliguan, ngunit nakita niya si Momo na walang saplot at mahina matapos ang kanyang pribadong pagpapalayaw gamit ang gatas ng soya. Sinusubukan niyang bumangon ngunit nahulog sa batya, kaya hiniling niya kay Reito na tulungan siyang makatayo. Habang ipinupulupot niya ang kanyang mga kamay sa balakang nito, natuwa siya dahil sa wakas ay nararanasan niya ang masahe ng lalaki na kanyang nabasa tungkol sa. Pero bigla niya itong hinayla palabas ng paliguan, na naging dahilan upang mas lalo siyang makaramdam ng pagkalito sa loob. Sumandal siya sa kanyang katawan at tinanong kung mas gusto niya ang mga babaeng may mas malalaking dibdib bago siya bumalik sa katinuan at ipaliwanag na pinaprakti niya ang mga teknik na natutunan niya sa telebisyon. Nang makita nitong nahihiya siya, sinabi niya rito na malaya itong gamitin ang banyo sa kahit anong paraan niya gusto at nangakong hindi niya sasabihin sa kahit sino. Gayunpaman, itinuro niya na tumaas na ang kanyang dilim, kaya ikinubli niya ang kanyang kumikinang na relo at tumakbo palayo, ngunit masaya si Momo dahil ngayon ay may kumpirmasyon na siya.
na kaya niyang mapaibig ang isang lalaki nang walang malalaking suso. Ilang panahon na ang nakalipas, nakipagkita si Joe sa kanya at sinabi sa kanya na gusto niya siyang i-recruit para sa Earth Defense Force, ngunit binaliwala niya ang kanyang mga salita, sinabing ang kanyang kapatid ang may kakayahan. Gayunpaman, nilinaw ni Joe na siya ang gusto niyang makita dahil mas malaki ang potensyal niya upang maging bayani kaysa sa kanyang kapatid, at ito ang nagpasaya sa kanya dahil sa wakas ay nakahanap siya ng isang bagay na kaya niyang talunin ang kanyang kapatid. Pagbalik sa kasalukuyan, umuwi si Hoshino, at agad na sumugod si Momo sa sala upang ipahayag na hindi siya sisuko sa pagsubok na i-upgrade ang kanyang katawan, ngunit nakita niya sa telebisyon na ang mga teknik ng kanyang palabas ay napatunayan ng nilinlang. Kinabukasan, pagkatapos ng klase sa paglangoy, ilang babae sa locker room ang nagsimulang magreklamo na nawawala ang kanilang mga pitch protector, at nakita ni Hoshino ang Kisaichu sa silid, kaya hinabol niya ito. Habang hinahabol ang insekto sa pasilyo, nalaala ni Hoshino kung paano siya nito natalo sa huli nilang pagtatagpo, at nagpasya siyang wala siyang kakayahan para maging bayani. Sa kabutihang palad, dumating si Reito at hiniling sa kanya na iwan na lang sa kanya ang iba. Ngunit nagtataka siya kung bakit palagi siyang dumarating sa tamang oras gayong malayo naman siya sa pagiging Superman. Sinira ni Ryu ang sinuntok ni Kisaichu, dahilan para mapunit ang kanyang kamiseta, at ibinalik niya rito ang mga pantekip ng balangkas, ngunit sinabi nitong hindi raw sa kanya yon. Gayunpaman, bigla na lang may dumating na ilang babae at inakusahan si Reito na reinkarnasyon daw ni Didi. Kaya nagsinungaling si Hoshino para sa kanya na ang tunay na magnanakaw ay tumakas lang sa bintana. Pagkatapos ng klase, namili si Hoshino kasama ang kanyang mga kaibigang babae, at lahat sila ay nagulat na ang dating malamig na reyna ay biglang nagkaroon ng interes sa isang bagay na panay babae sa pagkakataong ito, ngunit pinili pa rin nila ang isang pares ng pantekip ng balangkas para sa kanya. Habang isinusuot niya ang mga ito, kinantsawan nila siya, sinasabing sinusubukan niyang agawin ang atensyon ng lalaking gusto niya, ngunit iginigiit niyang wala siyang gusto. Nang gabing yon, mahimbing na natutulog ang lahat, ngunit biglang nagising si Reito nang marinig niyang bumukas ang pinto, kaya ipinalagay niyang si Ranba yun. Gayunpaman, si Hoshino pala ito, na ipinakita sa kanya ang bago niyang gamit bago nag-alok na humiga sa kama kasama siya upang bumuo ng H-energy. Habang magkasamang nakahiga, nalaala ni Hoshino ang isang araw sa nakaraan nang nakitulog siya sa bahay nito, at sinubukan niya itong halikan habang tulog ito, ngunit bigla itong nagising at sinimulan siyang tuksuhin. Nagsinungaling siya na gusto lang niyang sulatan ang mukha nito, kaya siya pinayagan siyang gawin ito, at labis siyang nabahala kaya isang salita lang ang isinulat niya sa kamay nito, na naging dahilan upang isipin itong isa siyang talunan. Sa kasalukuyan, iniisip ni Hoshino na hindi na sila tulad ng dati noong nasa gitnang paaralan pa sila, ngunit hinawakan ni Reito bigla ang kanyang dibdib. Kahit na nakaramdam siya ng matinding pakiramdam, nilabanan niya ang kagustuhang sumigaw dahil gigising na nito ang lahat. Gayunpaman, biglang inalis ng mga kamay ang kanyang panakip sa katawan, kaya't lumingon siya upang pag-alitan si Reito, tanging para makita na si Sora pala ang gumagawa nito sa kanya sa buong oras. Habang nasa kama, nagsimulang mag-isip si Hoshino tungkol kay Reito, at labis siyang nabalisa kaya sinuntok niya ang kanyang unan, na nagdulot ng napakalaking alon ng H-energy na lumipad patungo sa kalawakan. Kalaunan, sa Chichibu Mountains, ipinagbigay alam ng pinuno ng Kiseichu sa kanyang tatlong general na lahat ng Kiseichu na ipinadala sa lugar ng Saitama ay naubos na at hiniling niya sa kanila na ipaalala sa kanya ang layunin ng kanilang species. Sinabi nila na ang kanilang layunin ay lipulin ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kanilang H-energy, na kailangan nila upang magparami at pagkatapos ay sakupin ang planeta. Kinumpirma ng pinuno na tama sila ngunit itinuro na ang kanilang unang hakbang ay alisin ang Super H-Ceres, kaya tiniyak ng general sa kanya na mayroon silang plano upang ubusin sila. Hindi nagtagal, dinukot ng Kiseichu si Mai at binantaang kitilin ang kanyang buhay kung hindi niya ibubunyag ang lokasyon ng kanyang mga kasamahan, ngunit sinabi ni Mai na hinding-hindi siya magsusumbong. Gayunpaman, binuhusan ng Kiseichu si Mai ng isang espesyal na asido sa buong katawan, na nagpatunaw sa kanyang mga damit at nagdulot ng matinding paghihirap sa kanya, at idineklara na didisiplinahin niya si Mai para hindi na ito makakontra pa sa Kiseichu. Nabatid ni Mai na wala na siyang kawala, kaya nagsimula siyang magmakaawa sa kanyang mga kasamahan na iligtas siya, habang tumutulo ang asido sa kanyang nalantad na katawan.
Sa kabutihang palad, tumunog ang kanyang alarm at nagising siya upang makita na ito ay panaginip lang, ngunit napansin niya na tinatrato ni Ranba ang kanyang katawan na parang isang candy. Maya-maya, pinapatuyo ni Mai ang kanyang buhok habang sinisisi ang tandang aso sa pagpapapanaginip sa kanya ng kakaiba. Ngunit biglang dumating si Reito, at ang kanyang wrist force ay nagpatalon sa kanya sa lupa. Maya-maya, dumating si Mai sa kanyang eskwelahan, ngunit mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso mula sa naunang pagtatagpo kay Sigma Lord. Biglang dumating ang kanyang matalik na kaibigan, si Kia, at binati siya sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang palda bago tuksuhin siya tungkol sa kulay ng kanyang panloob. Habang pinapagalitan siya ni Mai, tinanong ni Kia ang tungkol sa itim na tights na karaniwan niyang suot, ngunit sinabi ni Mai. Nakalimutan niya ang mga ito sa bahay dahil masyadong abala ang umagang yun. Sa oras ng sports, nagpakita si Kia ng ilang dance moves ni Chris Brown sa court, at ang mga babae sa panunood ay labis na humahanga sa kanya. Ngunit si Mai ay sumayaw na parang unggoy na walang utak at nauwi sa pagkahulog. Nang makita ito, pinahinto ni Kia ang musika at mabilis na nilapitan para tingnan siya. Ngunit ang lahat ng ibang babae ay nagtsismisan tungkol sa kung gaano si Mai ay isang lampa at walang isip na nagbibigay lang ng problema kay Kia. Sa oras ng tanghalian, si Mai ay nalulungkot dahil sa kanyang sariling kawalan ng halaga. Ngunit sinabi ni Chike sa kanya na marami siyang kalakasan na hindi nakikita ng iba. Nang tanungin ni Mai kung ano ang ibig niyang sabihin, nagsimulang magdaldal si Kia. Tungkol sa paggalaw-galaw ng katawan ni Mai at hiniling sa kanya na subukan ng ilang club na makakatulong na mailabas ang kanyang nakatagong talento, ngunit sinabi ni Mai na magiging pabigat lang siya sa ibang miyembro ng club. Samantala, nakasalubong ni Reito ang isang Kisetsu sa isang eskinita at hiniling dito na sumuko. Iniisip na nasukol niya ito, ngunit ibinunyag ng Kisetsu na mayroon itong mga espesyal na galami at inatake siya gamit ang mga ito. Sa paaralan ni Mai, inanunsyo ng isang guro sa radyo na may nakapasok sa bakuran ng paaralan at sinabi sa lahat na lumikas patungo sa gym, ngunit nagsimulang umilo ang relo ni Mai, kaya niya napagtanto na may lumabas na Kisetsu. Agad siyang lumabas at pinigilan ng isang Kisetsu na saktan ng ibang estudyante bago ideklarang kakalabanin niya ito. Dahil dito, napagtanto ng Kisetsu na isa siya sa mga bayani, ngunit bigla nitong ipinasok ang galami nito sa kanyang uniforme, na nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng ligaya, katulad ng naranasan niya sa kanyang panaginip. Gayunpaman, binunot ni Mai ang galami at sinabing gaman ang kanyang pakiramdam na hindi naging propesya ang panaginip. Habang hawak niya ang galami, narinig niya ang isang pamilyar na boses na nagsasabing pinipisil niya ito, at isang mukha ang sumulpot mula sa kanyang melon pack, na nagpahula sa kanya na si Reito yun. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari rito, ipinaliwanag nitong bigla siyang nagising ng ganoon. Dahil ang Kisetsu na kinakaharap nila ay may kapangyarihang gawing bahagi ng kanyang mga galami ang sinumang mahawakan niya. Sa sandaling yun, napagtanto nila na ang lahat ng iba pa niyang galami ay mga estudyante ng paaralan, at sinuportahan ng Kisetsu ang kanilang teorya sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na may kapangyarihan siyang gawing bahagi ng kanyang mga galami ang mga taong naubusan ng enerhiya, na siya namang makakagawa rin na gawing bahagi ng kanyang mga galami ang ibang tao. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng sunod-sunod na atake ng galami kay Mai, ngunit idineklara ni Mai na poprotektahan niya ang lahat sa paaralan bago magpakawala ng isang malakas na sonic beam na sumire sa Kisetsu. Habang nagdiriwang si Reito, bigla siyang nagbalik-anyo bilang isang tao, at dahil sa kanyang bigat, nahulog sila sa isang ng mga kinasanayang pose mula sa mga pelikulang pang-adulto. Bigla, ang iba pang mga galami ay nagbalik-anyo bilang mga babae, at nang makita nila si Reito na nakalabas ang kanyang ari, agad silang nag-ingay ng babala, kaya tumakbo siya papalayo mula sa eskwelahan. Habang tinatakpan ng isang estudyante si Mai, pinanunood ito ni Chi mula sa pasilyo, at nasiyahan siya na sa wakas ay natagpuan ni Mai ang isang bagay na mahusay siya. Nang gabing yun, nagpapahinga si Reito sa sopa nang dumating si Hoshino at humingi ng tawad sa kanyang pag-uugali noong nakaraang gabi, ngunit hindi makapag-concentrate si Bro dahil ang kanyang pribadong bahagi ay nakaharap mismo sa kanya. Nang ipaalam niya ito, agad siyang lumayo dahil sa hiya, at tinawag siyang kakaiba, ngunit biglang hinawakan ni Sora ang kanyang dibdib at sinabing natagpuan na niya ang perpektong bida bago umalis ng silid. Habang nagtataka siya kung ano ang nangyayari, biglang dumating si Mai at nagtanong kung ano ang nangyayari. Matapos niyang ikwento ang nangyari sa kanya, ipinaliwanag ni Mai na nagkagusto si Sora sa kanya,
at sumama si Momo sa pamamagitan ng pagbubunyag na madalas gumuhit si Sora ng kung ano-ano sa kanyang silid, na hindi siya sigurado. Biglang kinuha ni Momo ang isang kahon ng soy milk at inialok na gamitin ang kanyang hindi kagandahang teknik sa masahe sa figura ni Hoshino, ngunit aksidente niyang natapunan si Mai, na naging dahilan upang laplapan siya ng aso ng masaya. Pagkalipas ng isang habang panahon, nakakita si Hoshino ng aklat na may kakaibang mga guhit sa pasilyo, ngunit biglang dumating si Sora at kinuha ang notebook, na nagpasalamat kay Hoshino na ito pala ay kanya. Pinuri ni Hoshino ang kanyang mga kakayahan sa pagguhit, ngunit ipinaliwanag ni Sora na ang pagguhit ng mga kakaibang larawan ay pinagkukunan niya ng H-energy, na nagdudulot sa kanya ng inseguridad dahil iniisip niyang magiging weird ito para sa iba, kaya't nagbigay si Hoshino ng pep talk at nangakong hindi ipagsasabi sa sinuman. Gayunpaman, dahil nakita ni Hoshino ang kanyang nakakahiya na bahagi, hiniling niya kay Hoshino na ipakita din ang kanyang nakakahiya na bahagi, kaya't nagposang si Hoshino sa walang saplot habang iginuguhit siya ni Sora. Bigla, ipinatawag ang mga bayani upang pigilan ang isang Kiseichu na lumabas sa isang bookstore, at dumating si Reita upang tawagin ang mga babae, ngunit nauwi sa pagkahulog sa ibabaw ni Sora sa isang kakatuwang posisyon, dahilan upang saktan siya ni Hoshino. Pagdating nila sa bookstore, iniutos ni Reita kina Mo, at may nailikas ang mga sibilyan habang siya at ang dalawa pa ay pumasok sa loob. Pagpasok nila, nakita nila ang ilang maliliit na insekto na kumakain ng mga libro, at nagsimulang tumakbo ang Kiseichu. Ngunit hinabol siya ni Reita, at sinira ni Mai ang mga maliliit na insekto gamit ang kanyang super wings. Pinakiusapan niya noon si Hoshino na dalhin ang clerk sa ligtas na lugar bago mag-plus ultra at lipulin ang iba pang mga insekto, ngunit biglang sinaksak ng clerk si Hoshino sa leeg. Sa labas, nilipol ni Reita ang Kiseichu, ngunit biglang dumating si Sora at ipinaalam sa kanya na nadakip si Hoshino. Sa base ng Kiseichu, inutusan ng amo ang kanyang mga alipores na hugatin ang H-energy ni Hoshino, ngunit naghahanda na si Reita at ang iba pa upang hanapin siya. Humihingi ng tawad si Sora sa iba dahil siya ang kasama ni Hoshino nang madakip ito, ngunit sinabi ni Reita na hindi niya kasalanan dahil wala ni isa sa kanila ang nakakaalam. Gagawin ng Kiseichu ang ganoong bagay. Sabi ni Mai na nag-aalala silang lahat para kay Hoshino, ngunit napansin nilang kakaiba ang kilos ni Momo, kaya tinanong nila ito kung ano ang problema, at sinabi nitong wala naman. Gayunpaman, nababagabag siya na hindi silang lahat ay kayang lumaban, kaya iminungkahi niya na dapat silang maging maingat at magtipon ng H-energy bago puntahan upang iligtas si Hoshino, dahil baka mahulog sila sa isang patibong. Inamin ni Sora na tama ito, ngunit tinanong ni Mai kung paano nila ito maisa sa katuparan, kaya tinawag niya ang mga babae sa isang malapit na kamalig at hiniling kay Reita na maiwan. Sa loob ng kamalig, naguluhan sina Mai at Sora sa mga pamamaraang iminungkahi ni Momo, dahil pakiramdam nila ay siya lang ang makakakuha ng H-energy mula dito, ngunit pinaalalahanan sila ni Momo na ang pagiging isang bayani ay tungkol sa pagtulong sa kanilang mga kaibigan, kaya pumayag silang sumunod dito. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas ang mga babae sa kubo na kumikinang ang kanilang mga kagamitan, at iniabot nila kay Retro ang kanilang mga pares ng takip ng plano. Lubos na tulala sa gulat si Reita, ngunit sumulpot si Momo sa likod niya at ipinaliwanag na ang tensyon na kanilang kasalukuyang nararamdaman habang walang panloob na kasuutan ay dapat magbigay sa kanila ng dagdag sa H-energy, ngunit sinabi niya na ito ay tagumpay lamang para sa kanya. Ito ang nagpamulat sa kanya na nakita ni ang kanyang kuting ay naging karagatan habang sinusubukan niyang mang-alap ng H-enerhiya, kaya nahiya siya at tumakbo para salubungin ang iba. Tinawag sila ni Reita upang sumulong kasama niya, at nangako na siya ang magiging panangga nila kung sila'y mapapanganib. Gayunpaman, sa biyahe ng bus, si Bro ay nauwi sa pagkakagitna ng lahat ng kanilang plano. Nang gabing yun, sa base ng Kisacho, si Hoshino ay nakatali, at tinanong niya ang isang babaeng may 4 na mata kung bakit ito kumampi sa Kisacho sa kabila ng pagiging tao. Gayunpaman, inihayag ng babae na hindi siya tao at nagbalik anyo sa kanyang Kisacho form bago. Nagpapaliwanag na ginamit niya ang kakayahang tinatawag na mimicry, na nagpapahintulot sa mga Kisacho na baguhin ang kanilang anyo upang makibagay sa mga ecosystem ng Earth. Ang kakayahang ito ay nagpahintulot sa ilan sa kanila na makapasok sa lipunan ng tao at magpatupad ng mga pagbabago mula sa loob. Sinabihan ng Kisacho ang kanyang mga alagad na bantayan si Hoshino habang siya ay pupunta upang magulat sa reyna, ngunit pagkaalis niya,
inakit ni Hoshino ang gwardya sa pamamagitan ng pag-arte na parang si Mia Khalifa. Nang palayain siya ng gwardya, pinatumba ni Hoshino ang gwardya gamit ang isang bato at naglakad patungo sa pasilyo, kung saan bigla siyang binagabag ng malalabong pakiramdam. Samantala, si Reita at ang iba pa, makarating sa isang lugar na malapit sa base ng kalaban. Balik sa base ng kalaban, dumating si Hoshino sa isang kakaibang silid, kung saan biglang niyakap siya ng isang kalahating tao na babaeng nagngangalang Chacha. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Chacha at ipinaliwanag na ganoon ang kanyang ikinilos dahil si Hoshino ang unang tao na nakita niya sa mahabang panahon. Tinatanong ni Hoshino kung kasama siya ng Kisacho, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang panganay ng reyna ng Kisacho, ngunit sinabing siya ay isang natatanging supling na isinilang isang beses bawat 1,000 taon at hindi siya kaalyado sa kanila dahil pinanatili siya sa silid na yun sa lahat ng kanyang matandaan. Nang tanungin ni Hoshino kung bakit, ipinaliwanag niya na hindi siya kinikilala bilang Kisacho dahil iba ang kanyang pisikal na kaanyuan sa kanyang mga kauri at hiniling kay Hoshino na palayain siya upang masaliksik niya ang mundo at gumawa ng intriga sa mga tao tulad ng ginagawa sa paborito niyang soap opera. Pagkatapos, inihayag niya na layunin niyang pigilan ang plano ng mga Kisacho na lipulin ang sangkatauhan at muling nakiusap kay Hoshino na tulungan siya, kaya't sa huli ay pumayag si Hoshino. Samantala, dumating si Reita at ang iba pang Gunner Avenger sa pasukan ng base ng kalaban at nagpasya silang maglunsad ng ganap na pag-atake dahil silang lahat ay lubos ng nakakarga na may H-energy. Nagpasya si Reita na maunang pumasok at harapin ang sinumang Kisacho sa loob habang hinahanap ng mga babae si Hoshino, at sabay-sabay silang sumugod upang isagawa ang plano. Ilang minuto ang lumipas, sumugod si Reita sa isang silid kung saan nagpapahinga ang dalawang Kisacho at pinataob ang isa sa kanila gamit ang isang supercharged beam, at hinabol siya ng kasama nito kasama ang kanyang mga alipores na ipis upang pigilan siyang makarating kay Hoshino. Gayunpaman, pinataob siya ni Mai gamit ang kanyang sonic cannon, at pinawi ni Sora ang mga maliliit na insekto gamit ang kanyang wing attack, ngunit bigla, dalawa pang Kisacho ang dumating upang harapin ang mga babae. Nagpasya si Momo na harapin sila mismo at naghatid ng isang sipa na sabay na nagpatamba sa kanilang dalawa na may isang pagsabog. Sa kabilang silid, ipinaliwanag ni Hoshino kung paano siya nagkakaroon ng kapangyarihan gamit ang H-energy kay Chacha, at nangako si Chacha na tutulungan siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang natatanging kakayahan na maglabas ng pheromones na nagpapadali para sa ibang uri na makaramdam ng H-energy. Habang naglalabas siya ng pheromones, biglang nakaramdam si Hoshino ng labis na pagnanasa, at tinrato ni Chacha ang kanyang katawan na parang popsicle upang matulungan siyang maabot ang kanyang limit. Gayunpaman, matapos ang ilang minuto ng paggawa nito, wala pa ring reaksyon mula sa kanyang gear, kaya ipinaalam sa kanya ni Chacha na kailangan niyang isipin ang milk white sauce habang nagaganap ang proseso. Nahihiya si Hoshino at tinawag siyang baliw. Ngunit pinayuhan siya ni Chacha na maging totoo sa sarili para makaligtas siya sa paghaharap na ito. Bigla, may narinig silang ingay sa malapit, at napagtanto ni Hoshino na dumating ang mga kaibigan niya para sa kanya, kaya masaya niyang sinabi kay Chacha na tatakas sila. Gayunpaman, dumating ang isang Kisacho na may napakalaking kanyan sa dibdib at sinabi sa kanila na hindi sila pupunta kahit saan. Habang dinakma niya si Hoshino, sinubukan ni Chacha na pahintuin siya. Ngunit itinumba niya ito at tinawag siyang taksil dahil sa pagtatangka niyang tulungan ang isang tao. Binanggit ni Chacha na hindi nila siya nakita kailanman bilang isa sa kanila, kaya ipinaliwanag ng masasamang Kisacho na ang mga mutasayon tulad niya ay karaniwang pinapawi, at ang tanging dahilan kung bakit siya buhay ay dahil siya ang prinsesa. Habang papalayo siya kasama si Hoshino, lumingon si Hoshino at ipinangako kay Chacha na babalikan niya ito, ngunit biglang sumara ang pinto sa likod niya. Hindi nagtagal, nakilala ng Kisacho si Reito at binyantaan siyang wawakasan ang buhay ni Hoshino kung hindi siya sisuko, kaya isinuko ni Reito ang kanyang kagamitan at hiniling na palayain siya. Pinaalalahanan siya ni Hoshino sa kanyang layunin na gayahin si Eren Yeager sa Kisacho, ngunit sinabi niya rito na ayaw na niyang maramdaman ang sakit ng pinapanood siyang masaktan muli habang hawak siya ng ibang Kisacho. Pagkatapos ay sinabi niya rito na ang pagkakaroon ng sobrang H-energy ay hindi dapat ikahiya kundi isang mabuting bagay, at ito ang nagpamulat sa kanya na ang mga Kisacho ang humadlang sa kanya na magkaroon ng high school life na pinangarap niya at magtapat ng pag-ibig kay Reito. Ang pagbugso ng damdamin na ito ay nagpaapaw sa kanyang H-energy,
na nagpahintulot sa kanya na palayain ang sarili at ipadala ang pangit na Kisachu sa kalawakan sa pamamagitan ng isang malakas na suntok. Gayunpaman, agad siyang nanghina at bumagsak, ngunit sinalo siya ni Reito, kaya nagpasalamat siya rito. Habang ang gusali, gumuho, isang malaking bato ang bumagsak patungo kay Chacha, ngunit sinira ito ni Reito sa isang pagsabog at sinabi sa kanya na pinadala siya ni Hoshino bago siya anyayahang sumama sa kanya. Sa labas, narinig ng mga babae si Reito na sumisigaw ng tulong, ngunit nang puntahan nila siya ng mabilis, nakita nila si Chacha sa anyong matanda na gumaganap ng isang eksena na may pahiwatig ng matinding pang-aakit at pagkontrol kay Reito. Pagkatapos ay nag-alok si Chacha na tulungan ang koponan na panatilihin ang kanilang H-energy. Pagbalik nila sa kanilang base, nagulat si Joe nang makita na may kasama na silang doppelganger na kulay tsokolate si Hoshino, kaya tinanong niya kung si Chacha ay isang Kisachu at hindi ang matagal nang nawawalang kambal na kapatid ni Hoshino. Upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, nagbago si Chacha sa kanyang anyong Kisachu, at ipinaliwanag ni Reito na yun ang dahilan kung bakit nila siya dinala roon, kaya nagpa siya si Joe na ilagay siya sa kwarantina habang nagsasagawa ng ilang pagsusuri sa kanya. Gayunpaman, nagmamakaawa si Hoshino na huwag nang isailalim sa kwarantina dahil gusto niyang ipakita kay Chacha ang labas ng mundo. Ngunit may pag-aalinlangan pa rin si Joe, kaya ipinaalam ni Hoshino sa kanya na ang pisikal na komposisyon ni Chacha ay eksaktong kabaligtaran ng ibang Kisachu, na magbibigay daan sa kanila upang makakolekta ng mas maraming H-energy kaysa dati. Sinubukan ni Chacha na ipaliwanag pa, ngunit bigla siyang nadulas at napagtanto niyang hindi sinasadyang nahila. Malayo ang mga bantay ni Hoshino para ipakita ang kanyang mga tamang pitch, at ang ibang mga babae ay nagpasya na siya ay katulad din ni Reito. Nang makita ito, napagpasyahan ni Joe na mas mabuti kung si Chacha ay manatili sa koponan, kaya humiling siyang dalhin siya pauwi, pero hiniling dito na tuparin ang kanyang tungkulin na i-charge ang koponan gamit ang H-energy. Kinabukasan ng umaga, nagising si Hoshino at nakita si Reito na nakahiga sa kanyang tabi ng walang anumang body gear, at natuwa siya na nagkakaroon sila ng panahon na magkasama. Nang sinusubukan niyang umalis, biglang hinawakan siya ni Reito mula sa likuran at nagsimula siyang paglaruan sa kanyang mga maseselang bahagi. Ngunit labis siyang napupuspos kaya nagtago siya sa sulok. Nang makita niya ang buntot sa likod nito, nalaman niyang si Chacha pala yun, kaya pinagalitan niya ito dahil ginagaya nito ang isang tunay na tao sa kanilang bahay sa halip na si Ranba gaya ng pinakiusap niya. Habang nagbabago siya pabalik kay Ranba, pinaalalahanan siya ni Hoshino na hindi niya kailangan ng H-energy dahil natalo na nila ang mga kontrabida, ngunit sinabi ni Chacha na patuloy na babalik ang mga Kisachu hanggang matalo nila ang kanyang ina. Ilang minuto ang lumipas, naglalakad si Chacha sa pasilyo sa anyo niyang aso, nabibigo sa katotohanang hindi siya pinahihintulutan ni Hoshino na bumuo ng H-energy para sa kanya, at lumabas si Reito para batiin siya. Nang maalala niya na niligtas siya nito, noong nakaraang araw, nagpasya siyang tulungan siya bilang ganti at tinanong siya kung ano ang pinagmulan ng kanyang H-energy. Sinabi ni Reito na hindi siya sigurado, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magsagawa ng pagsasanib ng Dragon Ball kasama niya, at napansin ni Reito na hindi niya maigalaw o maramdaman ang kanyang katawan. Gayunpaman, nagpasya si Chacha na ilalantad niya ang mga nakakaintrigang sikreto ng babae at nagmadali siyang sumugod upang gawin ito. Nang dumating sila sa sala, nakita nila si Mai, na ipinakilala ni Reito bilang pinakamature na miyembro ng koponan. Habang papalapit siya, biglang natakot si Mai at umurong palayo sa kanya, ngunit tumalon si Chacha sa kanyang kondongan at gumawa ng isang cute na mukha, na naging dahilan para yakapin siya ni Mai. Ibinubsob ni Mai ang kanyang mukha sa kanyang dibdib habang nagpapalamang para makipaglaro, at nasiyahan si Reito sa malambot na sensasyon sandali bago niya napansin na malapit nang umapaw ang kanyang damdamin. Ngunit nagpasya si Chacha na higaitan pa ang lahat ng 50 hakbang, sa pamamagitan ng pagdikit ng lubos kay Mai, na naging sanhi ng paglipat ng ilang bahagi ng kanyang kasuutan at paglantad sa kanyang buong kaanyuan. Sinubukan ni Reito na pigilan si Chacha sa pagpapatuloy pa, ngunit hindi siya pinansin nito at nagpatuloy sa pagkuha ng sustansya mula sa kanyang pinagmumulan, na naging dahilan upang makasigaw si Mai ng malakas. Napansin ni Mai na kakaiba ang biglaang pagtaas ng mainit na enerhiya na kanyang naramdaman. Mula nang pahirapan siya ni Ranba, at napagpasyahan niyang totoo ang kakayahan ni Chacha. Pagkatapos ni Chacha sa kanya, si Mai ay nakahandusay at nanginginig sa sahig,
at si Reito ay halos mawala sa sarili dahil sa labis na kaligayahan na idinulot sa kanyang mga labi sa kauna-unahang pagkakataon. Iginiit ni Chacha na ang mga tao ay mga kawili-wiling nilalang dahil hindi pa siya nakakita ng sinumang ganoon kasabik dati, ngunit pumunta siya sa susunod na silid, kung saan nagre-stretch si Momo at nag-alok ng tulong. Pumayag si Momo, ngunit nagbigay ng kondisyon na kailangan ni Chacha na magbago sa isang mas malaking bersyon ng kanyang sarili. Nang magbago si Chacha, agad siyang nagsimulang maglaro sa napakalaking mga water balloon na lagi niyang pinapangarap, ngunit naaawa sa kanya si Reito. Habang tinutulungan ni Chacha si Momo sa kanyang pag-uunat, kinakabahan si Reito dahil ito ang unang pagkakataon na minamasahe niya ang katawan ng isang babae, at napansin niyang lubhang walang depensa si Momo. Biglang nagkaroon si Momo ng kakaibang reaksyon, at napagtanto ni Chacha na ang kanyang pawis ay may kakayahang mag-udyok din ng matinding damdamin. Pagkatapos ay hiniling ni Momo na masahin ang kanyang dibdib gamit ang pawis, kaya ginawa nga niya yon, at napasigaw si Momo ng malakas na tila isang prinsesa ng Disney na nakakaranas ng matinding pakiramdam. Hindi nagtagal, nakipagkita si Chacha kay Sora sa kanyang kwarto, at sinubukan ni Sora na magtago. Ang mga larawang iginuhit niya, ngunit sumilip si Chacha at nakita niyang matitinding litrato ang mga ito, na siyang nagpahina rin kay Sora. Matapos matagumpay na mapanghina ang loob ng tatlong babae, hinanap ni Chacha si Hoshino sa bahay bilang ang huling bato sa kanyang walang hanggang guwantes ng kapangyarihan, ngunit nagmakaawa si Reito na huminto siya upang maipaliwanag ang lahat. Habang naglalakad sa pasilyo, inamin ni Reito na hindi siya walang pakialam sa H-energy tulad ng ipinagkunwari niya, kundi may matinding damdamin siya para kay Hoshino. Pagpasok nila sa silid, nakita nilang inaalis ni Hoshino ang kanyang mga panakip, at ipinaliwanag niya na gusto niyang maligo, kaya inalok ni Chacha na samahan siya. Habang naliligo sila, sinabi ni Chacha na matagal na niyang gustong gawin ito, at sinabi naman ni Hoshino na ayos lang na manatili siya sa orihinal niyang anyo basta't walang makakakita sa kanya ang mga tao sa labas ng kanilang bahay. Samantala, nagpapanik si Reito dahil naliligo siya kasama ang kanyang crush sa unang pagkakataon, ngunit sinabi niya kay Chacha na lumabas ng paliguan dahil ayaw niyang dam-aikit ang pawis nito sa kanya. Biglang, lumabas si Hoshino sa paliguan at bumagsak dahil sa sensory overload, kaya bumalik si Chacha sa kanyang anyo ni Reito upang tapusin ang sinimulan niya noong nakaraang umaga. Pagkatapos ay nagsimula siyang hawakan ng may pagmamahal ang dibdib ni Hoshino at lumapit upang halikan siya. Ngunit ipinahayag ni Reito na gagawin niya ang mga bagay na yun sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap dahil ang damdamin niya para rito ay hindi nakabatay sa pagkalap ng H-energy, at pinilit niyang kumawala sa katawan ni Chacha. Nagulat si Chacha na nagawa niyang lampasan ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng matindi nitong determinasyon, ngunit nagalit si Hoshino, iniisip na sila'y magkasabwat, at sinaktan sila. Kinabukasan, nalaman ng isang kasechu na isang linggo nang nawawala ang reyna at nagpa siya itong kumilos sa sarili nitong pamamaraan sa pamamagitan ng pagbihag sa mga tao sa mga sapot na parang bahay-uod. Gayunpaman, biglang dumating si Hoshino at pinapalipad ang nagpapanggap na Spider-Woman sa isang super suntok, ngunit may kakaibang likido ang natapon sa kanya, at ipinaalala ng kasechu sa kanya na marami siyang kasama na sumalakay sa lipunan ng tao bago lumipad palayo. Pagdating ni Reito, napansin niyang kakaiba ang kilos niya, kaya sinabi niya kay Joe, na nagsiwalat na ginamit ng kasechu ang kanyang kapangyarihan upang ibalik ang utak niya sa utak ng mas batang tao, ngunit ipinangako niya kay Reito na babalik siya sa normal sa loob ng 24 na oras. Kinabukasan, hinabol ni Hoshino si Reito papunta sa eskwelahan at tinukso siya sa klase, na ikinagulo ng lahat ng iba pang estudyante. Sa panahon ng sports, biglang nagsimulang si Hoshino. Pinipilit si Reito na maging kasama niya, ngunit napagtanto niya na hindi ito nakasuot ng pangtakip sa dibdib, kaya dinala niya ito sa klinika at binalutan ng benda. Bigla, bumalik si Hoshino sa dati niyang sarili at labis na napahiya kaya humingi siya ng pahintulot na bumalik sa klase. Ilang araw pagkaraan, may ilang batang pasaway na nagtatago sa isang eskinita, naghihintay na dumaan ang dalawang babaeng sutil sa gilid ng imburnal para masilip ang ilalim ng kanilang palda. Ngunit nahuli sila ng mga babae sa akto, kaya humingi sila ng tawad at nagbigay ng mga walang saysay na dahilan. Gayunpaman, isa sa mga babaeng sutil na nagngangalang Shika ang nag-aalok sa kanila ng isang kakaibang pagkakataong masilayan siya, ngunit habang sila'y
Malapit ng sumuko, sinabi niyang nagbibiro lang siya at pinayuhan silang magkaroon ng sariling buhay para hindi sila matulad sa kanyang mga subscriber na walang trabaho. Samantala, sa Hero Base, nakita ni Reito sa balita na may bagong pandemya sa bayan, na nagiging sanhi upang ayaw ng mga tao na gumising mula sa kanilang masasayang panaginip. Pagdating niya sa klase, nagulat siya na wala ang kanilang guro dahil nahuli ito ng gising, ngunit ipinaalam ni Hoshino sa kanya na wala rin ang buong klase. Maya-maya, sa paliguan, isiniwalat ng ibang babae na may katulad na nangyari sa kanilang mga paaralan dahil sa sobrang pagtulog, at si Chacha. Ipinapakita na ang bago nilang kontrabida, si Genmachu, ay may kakayahang bitagin ng mga tao sa lupain ng Delulo sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng pangarap na gusto nila, kaya pinahihina ang sangkatauhan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang Kiseichu ay karaniwang umaasa sa isang mapayapang pananakop, ngunit dahil nawawala ang reyna, ang mismang organisasyon ay hindi maayos ang pamamahala, kaya nagpa siya ang mga babae na pigilan sila. Kinabukasan, sinundan ni Reito ang mapa na ipinadala ng kanyang tiyuhin at ipinunta ang mga babae sa isang gusali, na pinaniniwalaan nilang taguan ng Kiseichu. Pagpasok nila sa gusali, binati sila ni Genmachu mula sa malayo at sinabi kay Chacha na siya'y malapit ng pagsisihan ng pagtataksil sa kanyang uri para kampihan ang mga tao. Tinawag siya ni Momo na lumabas para maging Super Saiyan Gunner si Hoshino laban sa kanya, at tinawag siyang duwag sa pagtatago bilang isang tagapagsalita, kaya na-trigger si Genmachu at ginamit ang kanyang Jinjitsu sa kanila. Nagising si Reito sa isang panaginip kung saan sila nagkita ni Hoshino sa palaruan noong kanilang kabataan, pero sinabi ng Hoshino sa panaginip na magkasintahan sila, na ikinagulat niya. Habang nagpapalamig sa loob ng bahay laruan, pinakiusapan ni Hoshino si Reito na sabihin ang salitang kiss ng 20 beses, at nang magawa niya ito, tinanong niya ito kung anong salita ang nauuna sa kiss. Nalito si Reito dahil nag-iisip siya kung aling episode ng Who Wants to be a Millionaire kinukuha ni babae ang mga tanong, ngunit sumagot pa rin siya, at sinabi niya na mali ang sagot niya. Gayunpaman, bigla siyang lumapit upang halikan siya, at sa sandaling yun, napagtanto ni Reito na mahal niya ito. Ngunit bigla siyang nagising sa isang silid na may tatlong magkakaibang bersyon ni Hoshino, na tinatanong siya kung sino sa kanila ang tunay niyang mahal. Habang pinipiga ni Reito ang kanyang utak upang makaisip ng sagot, dinagsa siya ng lahat ng 4 na bersyon ni Hoshino at inalok siya ng kanilang mga cake habang hinihiling sa kanyang pumili ng isa sa kanila na mahal niya. Parang isang totoong Giga Chad, idineklara ni Reito na mahal niya ang lahat ng bersyon ni Hoshino, at nagsimulang mag-enjoy sa buong buffet na hinahain sa kanya habang nagdarasal na sana ay walang gumising sa kanya mula sa panaginip na ito. Samantala, ang dalawang masamang tao kanina, sina Shika at Moina, ay dumating sa pinagtataguan ni Genmachu, at sinabi ni Moina na naramdaman niya si Kiseichu sa loob, kaya pumasok sila. Kasabay nito, lihim na pumasok si Chacha sa panaginip ni Reito at sinabihan siyang bumalik sa realidad para matalo niya si Genmachu. Ngunit nagpa siya ang hanggal na gusto niyang bumuo ng pamilya kasama ang mga Hoshino ng kanyang mundo ng panaginip. Pinapaalalahanan siya ni Chacha na siya ay sa isang mapanlinlang na mundo kung saan wala na siyang mararanasan pa bukod sa kanyang nakita na, ngunit nangako siya na sisiguraduhin niyang mararanasan niya ang mga bagay na hindi pa niya naiisip kasama ang tunay na Hoshino, kaya sa huli ay pumayag siyang bumalik. Inutusan niya itong isuot ang relo at kurutin ng pisngi, at habang ginagawa niya ito, hiniling ng mga Hoshino sa panaginip na pasayahin din niya ang tunay na Hoshino. Mula sa kanyang silid, napansin ni Genmachu na isa sa mga nasa ilalim ng kanyang kontrol ay malapit ng magising mula sa panaginip, at nagpasya siyang pigilan ito sa pamamagitan ng isang espesyal na kakayahan na tinatawag na Hypno Waves, ngunit si Shika. At biglang dumating sina Moina sa silid. Nagulat si Genmachu na hindi umepekto sa kanila ang kanyang hypnosis. Ngunit ibinunyag ni Shika na ang kanyang pantekip sa mata ay isa palang kagamitan ng bayani habang hinahamon niya ito sa isang laban. Samantala, nagising si Reito, at namangha siya sa tanawin ng lahat ng babaeng natutulog sa paligid niya. Ngunit bigla siyang nakarinig ng malakas na kalabog sa kalapit na silid. Sinubukan niyang gisingin si Hoshino, ngunit ipinaliwanag ni Chacha na madyay gising lamang sila matapos talunin si Genmachu, kaya ipinangako niya sa mga natutulog na dilag na ibabalik niya sila bago tumakbo upang harapin si Genmachu. Pagdating niya sa base nito, nakita niya sina Shiro at Moina na may nagniningning na kagamitan ng bayani at basag. Uniforme, ngunit napansin nilang si Chacha ay isang Kiseichu,
kaya sumugod si Shika para pigilan siya. Gayunpaman, inilayo siya ni Reito sa kapahamakan at ipinaliwanag na si Chacha ay isa sa kanyang mga kaalyado, at dito niya na-realize na galing siya sa superhero team ng Saitama branch, ngunit ibinagsak niya pa rin siya habang hawak si Chacha. Habang nakatayo sa ibabaw niya, tinawag niya siyang manloloko at inihagis si Chacha kay Moina, ngunit biglang hinawakan ni Reito ang binti niya at sinabing hindi niya hahayaang kunin niya ang kanyang kaibigan. Nagulat si Shika na nakayanan niya ang pambuwag niyang suntok, ngunit ipinaalam niya sa kanya. Nakasalukuyan silang nasa hangganan ng Tokyo at Saitama, na nangangahulugang kailangan nilang maglaban para pagpasyahan kung sino ang mananalo. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang sarili at si Moina bilang mga bayani mula sa sangay ng Tokyo, at ipinaliwanag na ang patakaran ng kanilang laban ay kung sino ang unang makabuhos ng H-energy ay siyang talo. Habang naghahanda si Reito para sa labanan, biglang idinapa ni Shika ang mukha nito sa lupa gamit ang kanyang mga paa at lumuklak sa ibabaw niya habang ipinapaliwanag na ginagawa niya ang kailangan para manalo sa laban. Hinawakan ni Reito ang kanyang likuran sa pagtatangka na alisin siya mula sa kanya, ngunit napagtanto niya na hindi niya ito maigalaw dahil ang kanyang zero gear ay nagpapataas ng kanyang pisikal na lakas. Habang nilalaro siya ng mas matindi, si Reito ay nanlaban sa kagustuhang gumanti dahil ayaw niyang hawakan ang sinumang babae maliban kay Hoshino, ngunit biglang sinimulan ni Shika na paglaruan ang kanyang tenga na parang biskwit. Samantala, nanaginip si Hoshino kung saan niyakap ng kanyang nakababatang sarili si Reito habang sinasabing mahal niya ito, at ito ang nagpahiya sa kanya kaya nagising siya. Agad niyang ginaisang ang lahat ng iba pang babae, ngunit napansin nilang wala si Reito. Pabalik sa base, napagtanto ng lahat na malapit nang maubos ang pasensya ni Reito, kaya lumundag si Chacha mula sa kamay ni Moina at kinagat siya. Biglang nawala sa sarili si Reito at pinupuwersa ang katawan ni Moina hanggang sa maabot niya ang kanyang sukdulan. Pagkatapos, sumugod siya kay Shika, at naaalala ni Shika na dati ay isa siyang babae na hindi makahawak sa ibang tao, kahit gustong-gusto niya, dahil sa kanyang sobrang pagiging sensitibo, hanggang sa siya ay naging isang superhero. Habang nilalasap niya ang kanyang buong pagkatao, sa wakas ay nararamdaman niya ang lahat ng sarap na nawala sa kanya, at ang kanyang enerhiyang H ay kumakalat sa hangin. Biglang nagbalik sa kanyang sarili si Reito at nagsimulang lamandi sa mga babae, ngunit biglang sumagot si Genmichu at pinigil sila. Gayunpaman, hinawi sila ni Reito mula sa kanyang mga kamay, at ang mga babae gumawa ng isang dramatikong pagpasok sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga pamatay na galaw kay Genmichu hanggang sa tuluyang matalo ito. Matapos magbihis muli, ipinangako ni Shika kay Reito na aangkinin niya ito bilang kanyang premyo balang araw bago umalis kasama si Moina. Kinabukasan sa eskwelahan, naglalaro si Hoshino kasama ang kaibigan niyang si Yuna, at nakarinig siya ng boses sa kanyang isipan, na nagpapayo sa kanya na sabihin kay Reito ang tunay niyang nararamdaman para dito, ngunit ipinagsawalang bahala niya ito at tumakbo upang ipagpatuloy ang kanyang mga ehersisyo. Matapos ang palakasan, nagbibihis si Hoshino sa locker room nang muling lumitaw ang Diablo sa kanyang isipan at sinabi sa kanya na dapat niyang iwanang nakabukas ang kanyang mga butones upang mapansin at hanggan siya ng lahat ng kalalakihan. Gayunpaman, hindi nagulat si Hoshino sa ito dahil kamakailan ay naghahalucinate siya, at pakiramdam niya ang madilim na Hoshino na ito na patuloy na lumalabas ay side effect ng likidong natapon sa kanya noong nakaraang labanan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, tinanong siya ni madilim na Hoshino kung may mas nakatutuwang pangalan, ngunit sinabi ni Hoshino na iyon lang ang pangalang nababagay sa kanya dahil siya ay mula sa kanyang madilim na nakaraan. Pagkatapos ay nagtanong si Hoshino tungkol sa kanyang damit, kaya ipinaliwanag ni madilim na Hoshino na gumawa siya ng tema version ng Met Gala outfit ni Cardi B, ngunit ipinaliwanag ni Hoshino na masyadong nakakahiya itong tingnan. Ipinaliwanag ni madilim na Hoshino na siya ay isang manifestasyon ng walang malay ni Hoshino. Kaisipan na lagi niyang pinipigilan, ngunit ito ay nakakainis kay Hoshino, kaya sumisigaw siya na umalis ito, para lang makita si Reito na nakatayo sa tabi niya. Agad nalulungkot si Bro dahil akala niya siya ang kinakausap nito, ngunit biglang itinulak siya ni Dark Hirara papalapit dito, at labis siyang nahihiya kaya lumukso siya palayo. Nang tanungin ni Reito kung anong nangyayari sa kanya, sinabi ni Hoshino na maayos lang siya, ngunit tinukso siya ni Dark Hoshino sa pamamagitan ng pagdikit ng mukha nito sa kanya, kaya itinulak niya ito sa lupa at tumakbo palayo.
Sa labas ng eskwelahan, tinanong ni Hoshino si Dark Hoshino kung bakit nito siya pinahihirapan, ngunit inihayag ni Dark Hoshino na hindi naman talaga nito kayang hawakan siya dahil ilusyon lamang siya, at siya ang kusang bumagsak sa mga bisig ni Reito. Pagkatapos ay sinabi niya na si Hoshino ang sanhi ng kanyang maliliit na kapilyuhan ng mag-isa, ngunit sinabi ni Hoshino na imposible yun at sinimulan siyang saktan, kaya naisip ng lahat sa paligid na nabaliw na siya. Habang naglalakad pa uwi si Reito, iniisip niya kung anong pumasok sa isip ni Hoshino, ngunit nakita niya si Shika na nakaupo sa sulok, at tinawag siya nito upang mag-usap sila. Habang nakaupo sila sa bangko, humingi ng tawad si Shika sa pagiging marahas niya sa kanya noong huling pagkikita nila at tinanong kung si Hoshino ay kanyang girlfriend, pero sinabi ni Reito na hindi niya ito girlfriend. Labis niya itong ikinatuwa kaya sinimulan niya itong tapikin sa likod habang inaalok na ipakita sa kanya ang kanyang mga plots, pero sinabi niya na ayaw niya ng kahit anong ganoon, kaya inalok niya na maging age friends sila. Walang ideya si Reito kung ano ang sinasabi niya, kaya ipinaliwanag niya na ang mga age friends ay mga kaibigan na nagtutulungan upang makaipon ng age energy at pagkatapos ay inilagay ang kanyang numero sa telepono nito bago tumakbo palayo. Habang tumatakbo siya sa kalye, nakita siya ni Hoshino, at nagulat siya na isang miyembro ng sangay ng Tokyo ang nasa kanilang lugar. Nang maglaon sa araw na yun, si Reito ay nagbubuhat ng bakal nang bigla siyang makakuha ng isang view, isang larawan mula kay Shika. Nagpapakita ng mag-agarang gamit pangkama na binili niya sa Walmart, at agad na nagulantang ang lalaki. Gayunpaman, naramdaman ni Shika na hindi ito sapat na pampasigla para sa kanya dahil hindi ito tumugon, kaya tinanggal niya ang mga pantikip at kumuha muli ng litrato na mas lantad ang kanyang alindog, ngunit nagpasya siyang huwag itong ipadala. Bigla, kumatok si Moina sa pinto upang tawagin siya para sa almusal, at labis siyang nagulat kaya aksidente niya itong naipadala sa lalaki ang litrato. Habang naghihimutok siya sa kama, bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Reito na nagsasabing na aga ng spam ang kanyang account na ikinairita niya. Kinabukasan, dumating si Reito sa eskwelahan kasama si Hoshino, at nakita nila si Shika sa gate, na nag-abot kay Reito ng pagkain, na sabi niya ay magpapalakas ng enerhiya nito ng mas mabilis kaysa prime drink. Nagpasalamat si Reito sa kanya habang namumula, ngunit namula rin siya habang pinaalalahanan nito na mas marami na silang nagawang nakakahiya ng magkasama. Gayunpaman, sumingit si Hoshino para depensahan sa pagsasabi kay Shika na huwag nitong rekruten ang kanyang kasamahan sa koponan, ngunit iginiit ni Shika na wala namang saysay ang opinyon niya dahil hindi naman siya girlfriend nito o kaibigan na kasing edad niya. Pagkatapos, sinabi niya kay Hoshino na ito lang ang nakakaramdam siya ng age energy, na nag-iwan sa kanya ng pagkalito habang lumalayo siya. Habang tanghalian, binuksan ni Reito ang bento box at namangha sa 5 bituing pagkain na inihanda ni Shika para sa kanya. Habang kumakagat siya, nagulat siya na mas masarap ito kaysa sa alinmang pinakamahusay na putahe ni Gordon Ramsay, ngunit nagseselo si Hoshino at nagsimulang ngumuya ng kanyang pagkain ng mabilis. Maya-maya sa bahay, nag-aaral si Hoshino ng cookbook para mapabilib ang kanyang lalaki, ngunit pinapayuhan siya ni Dark Hoshino na gamitin ang kanyang home field advantage sa pamamagitan ng pagsisilbi kay Reito ng masarap na 3-course meal sa kanyang katawan sa halip. Nagulantang si Hoshino at nagpantasiya tungkol sa pagpapakain kay Reito ng kanyang likas na gatas, ngunit nagpasya siyang huwag itong gawin, kaya binigyan siya ni Dark Hoshino ng karagdagang motibasyon sa pamamagitan ng pagpapalam sa kanya na ito ang perpektong oras na para makipaglaro kay Reito dahil kasalukuyan siyang nasa paliguan. Pagkatapos magsuot ng tuwalya, nagpasya si Hoshino na hindi niya ipipilit ang sarili kay Reito, kundi magkukunwari na pumasok siya nang hindi nalalaman. Gayunpaman, nang pumasok siya, nakita niya na nakikipaglaro na si Reito kay Chacha, at tinanggal ni Dark Hoshino ang kanyang tuwalya, ipinapakita ang kanyang mga balak kay Reito. Bigla, nagwala muli si Reito at nagsimulang manakit sa katawan ni Hoshino hanggang sa ihagis siya ni Hoshino palayo sa isang supercharger punch. Nang magkamalay si Reito, ipinaliwanag niya kay Hoshino na nagiging Gunner Hulk siya tuwing Chacha ay kumagit sa kanya. At dahil ginamit niya ang beast mode nito kay Shika, iniisip ni Chacha na siya lang ang makakapagbigay kasiyahan sa kanya. Nagsorry siya sa kanya, pero sabi ni Chacha na ang kanyang beast mode ay bawal na ngayon dahil sobrang delikado, at humingi ng tawad si Chacha dahil sa paglabas nito sa kanya. Mamaya, si Reito ay nasa madilim na mundo,
kung saan may madilim na bersyon ni Chacha na nagsasabing ibigay ang higit na kapangyarihan sa kanyang mga pagnanasa. Habang siya ay umaabot sa kanya, bigla siyang nagising mula sa panaginip at nakita si Chacha na natutulog sa ibabaw niya, kaya itinapon niya ito palabas. Matapos umalis si Reito para sa paaralan, sinabi ni Momo sa ibang babae na pinadalhan sila ng headquarters ng libreng sample ng isang energy drink na nagpapalakas ng H-energy, ngunit ipinaalam ni Mai sa kanya na aksidenteng nadala ito ni Reito sa eskwelahan. Habang nagla-lunch sa eskwelahan, binuksan ni Reito ang H-drink, ngunit biglang lumitaw muli si Shika at inabutan siya ng hotdog bago ablutin ang inumin mula sa kanya. Matapos sumipsip, hiniling niya kay Reito na tikman din ito, ngunit nag-aatubili siya dahil alam niyang ito ay isang indirect kiss. Biglang dumating si Hoshino at sumipsip din ng inumin upang pigilan ang kanyang karibal sa pag-ibig na makakuha ng W bago umupo sa tabi nila. Bigla na lang nagsimulang umasta ng kakaiba ang dalawang babae, at naisip ni Reito na ang inuming iyon ang dahilan ng kanilang pagiging ganoon. Pagkatapos ng klase, nagtungo sila sa isang karaoke bar, at pagkaalis ni Reito para kumuha ng inumin para sa kanila, hinamon ni Shika si Hoshino sa isang hamon upang makita kung sino ang mas makakapagbigay kay Reito ng pinakamaraming lakas, at tinanggap ito ni Hoshino. Pagbalik ni Reito, nakita niya silang dalawa na nakasuot ng cosplay, at sinubukan niyang panatilihin ang kanyang pagtitimpi, ngunit matindi ang kanilang panggaganyak hanggang sa tuluyan siyang hindi na nakapagtimpi. Kalaunan ng gabing yun, umuwi si Hoshino, at inihayag ni Dark Hoshino na ang kanyang layunin ay gawing siguraduhin na magkasama sina Hoshino at Reito. Ilang araw pagkaraan, ang buong koponan ay nasa bus, at nagtanong si Momo kung bakit bigla silang nagkakaroon ng field trip, kaya ipinaliwanag ni Joe na ginagantimpalaan sila ng headquarters para sa kanilang mga pagsisikap sa isang magdamag na bakasyon sa beach. Narinig ito, kinatakutan ni Reito na kukunin ng headquarters si Cha-Cha habang wala sila. Ngunit sinabi ni Joe na walang dapat ikabahala dahil alam ng headquarters na naging mahalagang bahagi siya ng operasyon ng sangay ng Saitama at pinayuhan sila na lubos na tamasahin ang biyahe. Pagkababa sa kanila sa Hatakana Beach, ipinaalam ni Joe kay Reito na babalik siya kinabukasan upang sunduin sila at sinabi sa kanya na magkaroon hanggat maaari ay magsaya ng husto. Habang hinahangaan ng mga babae ang tanawin ng karagatan, naghanap si Sora sa Google ng karagdagang impormasyon tungkol sa dalampasigan at nalaman niyang ito ang unang natatanging dalampasigan sa Japan. Nang mapansin nilang wala ng ibang tao sa paligid, nagpasya silang lubusang magsaya, at hinamon ni Reito ang mga babae sa isang karera papunta sa ilog. Habang tumatakbo ang iba patungo sa ilog, niyaya ni Mai si Hoshino na sumama sa kanila habang naglalatag siya ng tuwalya, kaya't inalis ni Hoshino ang kanyang jacket at tumakbo rin ng maaga. Habang lumalangoy si Reito sa ilog, bigla niyang nakita ang mga melekote ni Hoshino na lumulutang sa unahan. Ngunit pinakiusapan siya ni Momo na tumahimik dahil mayroon siyang plano. Bigla siyang inihulog ni na Momo at Sora sa karagatan at tumawa habang sinasabihan siyang tikman ang alat ng dagat. Biglang napansin ni Hoshino na may kakaibang nilalang sa kanyang kamay, kaya ipinagpag niya ito at napunta ito mismo sa kamay ni Sora, na kinilala itong pipino ng dagat. Nagulat si Hoshino na kaya niyang hawakan ang isang bagay na mukhang karima-rimarim, kaya ipinaliwanag ni Sora na hindi ito makamandag o mapanganib. Gayunpaman, nang simula ni Hoshino ang paglalaro dito, ang pipino ng dagat ay nagpulas ng kakaibang likido sa buong katawan niya. Mukha, at nahihiya si Reito dahil nakita na niya ang larawang iyon ng milyong beses sa kanyang mga oras ng pagtatago sa banyo. Habang pinipilit nilang intindihin kung ano ang nilalang, narinig nila si Mai na sumisigaw ng tulong, kaya mabilis silang pumunta sa kanya at nakakita ng napakaraming pipino ng dagat sa paligid, na nagpataranta sa kanila. Di nagtagal, nagtipon sila sa loob ng kanilang hotel, at nagreklamo si Hoshino na hindi na sila makakabalik sa tubig dahil sa lahat ng kakaibang pipino ng dagat sa labas. Pagkaalis ni Reito papunta sa banyo, dumating ang may-ari ng inn, si Yuri, at binati ang mga babae, kaya humingi ng paumanhin si Mai sa pagdating ng mas maaga kaysa sa schedule. Nang tanungin nila kung ano ang mga nilalang na yon, sinabi niyang ang mga ito ay bagong uri ng pipino ng dagat, tinatawag na pistol sea cucumbers, na biglang lumilitaw sa tag-init ng maramihan, at kahit patuloy niyang nililipol ang mga ito, palagi silang nabubuhay muli at pinabababa ang kanyang negosyo. Pagkatapos ay pinayuhan niya silang huwag nang bumalik sa tubig, at naiinis ang mga babae dito dahil bakasyon nila,
kaya ibinunyag niyang may paparating na mga exterminator. Noon din, dumating si Shika at inihayag na sila ng kanyang koponan ay naroon upang asikasuhin ang mga pipino ng dagat, ngunit nagulat siya nang makita niya ang mga babae ng Tokyo branch sa paligid. Pagkatapos umalis sa banyo, si Reito, hinahanap ang lobby nang lapitan siya ng isang bata at magtanong ng direksyon papunta sa banyo ng lalaki, kaya itinuro niya ang tamang daan. Nang makita ng bata ang relo ni Rito, agad niya itong nakilala at sinabing malaking fan siya ni Rito bago tumakbo patungo sa banyo. Sa sala, ay naiinis si Shika sa katotohanang nandyan siya para magtrabaho habang ang kanyang mga kalaban ay naglalaro, at sinabi ni Momo na kakaibang pagkakataon yun, kaya naghinuha si Sora na bahagi iyon ng plano. Bigla, dumating si Reito kasama ang kanyang fanboy, na lumabas na miyembro ng sangay ng Tokyo. At ang isa pang bayani ng Tokyo ay nagpakilala bilang si Yona, at ang batang lalaki bilang si Tuma. Pagkatapos, bumalik sila sa dalampasigan, at pagkatapos gamitin ang kanyang observation hockey, sinabi ni Mo kay Shika na walang Kiseichu sa malapit, ngunit ipinaliwanag ni Yona na nakakita ang mga tao ng mga nilalang nakahawig ng Kiseichu habang nililipol ang mga pipino. Samantala, ang mga bayani ng sangay ng Saitama ay nagkaroon ng sarili nilang munting pagpupulong sa isang sulok, at ipinaalam ni Hoshino sa iba na nagtatago ang mga Kiseichu sa dalampasigan at gumagamit ng mga pipino sa dagat upang paalisin ang mga tao. Lumingon siya upang tanungin ang grupo ng Tokyo kung paano sirain ang mga pipino, ngunit nakita niyang nakikipaglaro sila sa mga ito na parang malambot na laruan. Nalilito siya, kaya ipinaliwanag ni Yona na ang tanging paraan para mawala ang mga pipino sa dagat ay ilabas ang lahat ng kanilang likido at patuyuin ang mga ito para hindi na sila makakilos. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong sa kanila, at agad na tumanggi si Hoshino, ngunit agad na nagsimulang maglaro si Sora at Momo sa mga pipino. Nang tanungin ni Mai si Hoshino kung ano ang iniisip niya, sinabi niyang ang ganitong matinding aksyon ay dapat lang gawin ng mga taong nagmamahalan, ngunit nagpasya si Shika na parusahan sila sa pagiging duwag sa pamamagitan ng pagbuhos ng likido ng pipino sa buong katawan nila. Habang nagpapalamig sa ilalim ng tolda, sinabi ni Reito na natutuwa siya na si Tuma ay doon dahil napakalayo ng agwat ng kasarian, ngunit nag-aalala si Tuma na kokonti sila kung sinalakay sila ng Kiseichu, kaya tiniyak ni Reito sa kanya na mayroon siyang sapat na age energy para harapin ang kahit isa sa kanila. Nang marinig ito, hiniling ni Tuma na maging coach niya si Reito dahil ang kanyang age energy ay napakakaiba kaya hindi siya makapagkolekta ng kahit ano at madalas bumabagsak sa karamihan ng misyon. Simula nang marinig niya ang mga kabayanihan ni Reito laban sa Kiseichu, nakita na niya itong idolo, kaya hiniling niya dito na magbahagi ng paraan para makakolekta ng age energy. Bilang kapwa binata, naiintindihan ni Reito ang nararamdaman nito sa pagnanais na suportahan. Iba, kaya nagpasya siyang tulungan nito. Bigla, narinig nilang sumisigaw ang mga babae, kaya nagmadali silang lumapit. Pagdating nila, nakita nilang dinaraig sila ng mga pipino sa dagat, at ang Kiseichu na namamahala sa kanila, na nagngangalang Namachu, ay nagsabing pagbabayaran niya ang mga ito sa pananakit sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng pag-ubos sa lahat ng enerhiya ng edad ng mga babae. Nagreklamo ang mga babae na hindi nila ma-access ang kanilang enerhiya ng edad, kaya nakipagkita si Reito kay Tuma sa likod ng isang bato at sinabihan itong tanggalin ang mga pipino sa dagat mula sa mga babae habang haharapin niya ang Kiseichu. Gayunpaman, napansin ni Reito na hindi siya nakakaramdam ng anumang enerhiya ng edad sa kabila ng pagkakita sa mga babae sa isang mahina na posisyon, at itinuro ni Tuma na may dalawang sea cucumber sa kanyang likod. Dahil natukoy na ni Namachu ang pinagtataguan nila, napagtanto ni Reito na wala na siyang sapat na enerhiya ng edad para lumaban, kaya humingi siya ng tulong kay Tuma para iligtas ang mga babae. Matapos silang lumabas sa pinagtataguan, biglang itinapon ni Tuma si Reito sa ibabaw ng mga babae at inihayag na ang kanyang enerhiya ng edad ay pagpapahalaga ng mga nakakapanood. Habang nagpapaliwanag si Reito sa mga babae, nagalit si Tuma sa loob at ang kanyang Excalibur ay naglabas ng matinding puwersa, nagpakawala ng isang sabog na Sumire sa Kiseichu. Nang gabing yun, ang mga babae ay nagpapahinga sa batya, habang si Reito ay may usapang panglalaki kay Tuma. Ngunit bigla, nahulog ang tuwalya ni Tuma. Nagpapakita ng kanyang dibdib na pambabae, ngunit iginiit niya na ito ay medyo mas malaki lang kaysa sa normal. Kinaumagahan, pumasok sina Shiko at Momo sa silid ni Reito at nakita siyang nasa kakaibang posisyon kasama si Tuma,
kaya nagpasya silang tuksuhin siya gamit ang kanilang mga plano. Pagkatapos, sabay-sabay silang nag-almusal, at inalok ni Yona na ipasyal ang sangay ng Saitama sa Tokyo bilang gantimpala sa kanilang tulong, kaya binigyan siya ni Sora ng rekomendasyon. Ipinagbigay alam naman ni Reito kay Joe na mananatili pa sila ng isa pang araw, at nagpasya si Joe na matulog dahil buong gabi siyang nagtrabaho sa mga super suit ng mga bayani. Makalipas ang ilang sandali, ginaisang ni Chacha si Joe at sinigawan dahil hindi siya ginawa ng almusal hanggang tanghali sa kabila ng pagtulong niya rito buong gabi sa mga suit, at sinabi niya na hindi na siya makapaghintay na makita sila ni Retro at ng iba pa. Kinabukasan ng umaga, dumating ang mga bayani sa istasyon ng Akihabara, at ginamit ni Shiko ang kanyang kagamitan upang i-scan ang lahat ng babae para malaman ang bilang ng kanilang H-energy. Samantala, inihulog ni Reito ang kanyang bag sa isang locker at tinanong si Tuma kung regular ba si Yona sa Akihabara, na kinumpirma naman ni Tuma. Habang sumasali sila sa grupo, iniskan din sila ni Shiko at tinawag ang pansin ng grupo para imungkahi na maghati-hati, dahil ang paggalaw sa ganoong kalaking grupo ay maaaring dayin ng mga tao na isipin na sila ay mga Nazi. Iminungkahi ni Mo na maghati-hati sa 4 hanggang 5, at nagpasya si Shiko na ang mga miyembrong may pinakamataas na puntos ng H-energy ang pipili kung saang koponan sila sasama, ngunit tinanggihan ni Hoshino ang planong yun dahil ayaw niyang ibahagi ang kanyang puntos ng H-energy. Pagkatapos ay iminungkahi ni Mo na magbato-bato pick para magpas siya, at pagkatapos ng laro, napunta si Reito sa parehong koponan ni Yuno, Mai, Sora, at Tuma, kaya ang mga miyembro ng Tokyo sa bawat koponan ay nagpasya para pangunahan ang tour. Habang naglalakad sila, sinisisi ni Shiko si Hoshino dahil sa kanya kaya wala si Reito sa kanilang team, ngunit bumawi si Hoshino sa pamamagitan ng pagbanggit na siya ang unang nagmungkahi ng paghihiwalay. Nang makita ito, sinabi ni Momo kay Mo na tila nagiging malapit na magkaibigan sina Shiko at Hoshino, at masaya si Mo tungkol dito dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa kanya na sa wakas ay makasama muli ang kanyang minamahal na si Momo. Samantala, dumating ang kabilang grupo sa isang kafe kung saan hinahangaan nila ang mga kwago na nakadisplay, at ipinaliwanag ni Yona na ang ganoong uri ng mga kakaibang tindahan ang nagpapabukod tangi sa Akihabara. Habang pinagmamasdan ang mga kwago, nakahanap si Tuma ng isang kamukhang kamukha ni Reito, at napansin din nilang ang asawa ng kwago na kamukha ni Reito ay kamukhang kamukha ni Hoshino, kaya kumuha si Reito ng litrato para ipakita kay Hoshino pagbalik nila, habang inaasar siya ni Yona. Samantala, dumating ang grupo B sa isang tindahan na may maraming kaina-hinalang item, at sinigawan ni Hoshino si Mayona dahil sa pagsisinungaling na dadalhin nila siya sa isang hero shop. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Momo na ang unang palapag ay para lang sa mga gag gift, habang ang totoong pang-adulto na bagay ay nasa itaas, at pinayuhan siyang bumili ng ilang bagay para sa emergency, ngunit sinabi ni Hoshino sa kanya na, ilayo mo sa kanya ang mga sinumpaang bagay na yon. Nang mapansin ni Hoshino na nakatingin sa kanila ang mga tao, nahiya siya at tumakbo palabas para makahinga. Habang sinusubukan niyang huminga, ginulat siya ni Shiko gamit ang isang laruan at tinukso siya dahil sa pagiging inosente sa kabila ng pagiging bayani. Pagkatapos ay itinuro niya na hindi pa rin umuunlad ang relasyon ni Hoshino at nagbanta na sa wakas ay isakatuparan ang kanilang relasyon sa isang matalik na paraan sa susunod nilang pagkikita, at napagtanto ni Hoshino na nasa gipit siya, kaya lumabas ang kanyang madilim na alter ego upang tulungan siya. Samantala, nasa arcade ang grupo A, at si Mai ay miserable sa pagkabigo sa Call of Duty. Habang ginagalugad ni Reito ang lugar, nakakita siya ng laro na may kasamang mga virtual na bidang babae, at ipinaliwanag ni Yona na sa laro, ang matalik na kaibigan ng manlalaro, na nakatira sa tabi ng bahay, ay tinutulungan siyang mag-aral. Pagkatapos ay hiniling niya na subukan ito, kaya isinuot ni Reito ang virtual reality headset at sinimulang kausapin ang bidang babae. Habang hinahangaan ni Reito ang realismo ng laro, ibinunyag ng bidang babae ang kanyang mga plano sa harap niya, ngunit labis siyang na-overstimulate at nawala ng malay bago pa man niya ito mahawakan. Narinig ni Reito ang tunog ng pagbagsak niya at inalis ang kanyang headset, para lang makita si Yona na nakahiga ng walang magawa sa sahig, at hiniling niya na huwag sabihin sa kahit sino ang tungkol sa nangyari. Gayunpaman, sinabi ni Reito sa kanya na huwag nang subukan ang mga bagay na ganoon sa kanya muli dahil may gusto na siyang iba, ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang nararamdaman para sa kanya. Pagkatapos ay ipinaalam niya sa kanya na hindi sila kumukolekta ng H-energy sa sangay ng Tokyo sa ganitong paraan,
kaya humingi siya ng paumanhin at inamin na kahanga-hanga ang sangay ng Saitama dahil malakas sila kahit diretsahan. Kinagabihan, nagpaalam ang sangay ng Tokyo sa koponan, at naligaw si Reito ngunit nakasalubong si Hoshino, na nagmungkahi na umuwi sila ng magkasama. Sa tren, ipinakita ni Reito kay Hoshino ang mga larawan ng mga kwago na kamukha nila, at sinabi niya na mas gusto niya ang mukhang tulad ni Reito, na nagdulot ng pamumula ng mukha sa kanya. Matapos bumaba sa istasyon, napagtanto nilang naiwan ni Hoshino ang kanyang hairpin sa tren, kaya nagmamadaling hinanap ito ni Reito. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila ang hairpin sa tren at pinasalamatan ang driver ng tren dahil hindi niya ito ibinenta, ngunit pinayuhan niya si Reito na pangunahan si Hoshino habang lumalayo. Habang naglalakad sila sa kalye, tinanong ni Hoshino si Reito tungkol sa palamuti sa buhok dahil malabo ang bahagi ng kanyang nakaraang alaala, ngunit sinabi nitong hindi iyon mahalaga, kaya hinawakan niya ang kamay nito habang nagmamakaawa hanggang sa tuluyan nitong sumuko. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo sila sa isang bangko kung saan si Reito. Ipinapakita na binigyan niya siya ng ornamentong pangyulay noong bata pa sila bilang paraan ng pag-aalok sa kanya. Nang marinig ito, nagpanik si Hoshino sa katotohanan na nag-alok na siya kay Reito, at sinabihan niya si Dark Hoshino na bakit hindi ito sinabi sa kanya dati, pero bigla silang nakarinig ng ingay mula sa mga busog sa likuran, na nagpagalit sa kanila. Pero isang raccoon pala ito, at nahulog ng raccoon ang laruan na binili ni Hoshino bago tumakbo, kaya pinagpuyatan siya ni Reito tungkol dito. Bigla, nag-activate ang kanyang hero gear, na nagdulot ng pagkawasak ng kanyang damit, at agad niyang hinayla si Reito sa ilalim niya para iwasan ang mga pasahero sa kalsada. Matapos umalis ang pasahero, isinuot niya ang hoodie ni Reito at sinabi kay Reito na sasagutin niya ang kanyang panukala matapos nilang malipol ang lahat ng Kiseichu, ngunit binalaan siyang huwag makipag-usap sa ibang babae hanggang noon. Sa isang gusali sa kung saan, isang ginang na ipinapakita ang kanyang mga bazooka ang nagsabing sanay na siya sa kanyang kasalukuyang katawan at ipinahayag na sisimulan na niya ang kanyang plano na buwagin ang Super H series. Kinabukasan, bumalik sina Reito at Hoshino sa bahay, at sinabi ni Chacha sa kanila na kailangan nilang bisitahin si Joe sa araw na yun, ngunit nakapagtataka para kay Reito dahil hindi sinasagot ng kanyang tiyuhin ang kanyang mga tawag. Maya-maya, nakipaglaban si Reito sa isang Kiseichu na kahawig ng Pokemon, at bilang tunay na tagapagtaguyod ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, nagbigay siya ng matinding suntok na nagpatambo dito, na nagdulot ng malalim na pinsala sa tiyan nito. Nagmamadaling lumapit si Chacha, tinanong kung ayos lang siya, at sinabi ni Reito na tatapusin na lang niya ito, ngunit inutusan siya ni Chacha na lumayo rito. Bigla, tinusok ng Kiseichu ang likod niya gamit ang panundot ng buntot nito at tinawag siyang hanggal sa pagpapabeya bago ito maging abo. Sa una, maayos ang pakiramdam ni Reito, ngunit bigla, may lumabas na whistle mula sa kanyang ibabang bahagi at tumakbo palayo, na ikinataranta niya. Ipinaliwanag ni Chacha na ang Kiseichu, ang kalaban niya ay may kapangyarihang alisan ng pagkalalaki ang mga kalalakihan sa pamamagitan ng pananakit, na siyang nagpapalambot sa kanila. Sa kung saang parte ng bayan, ang babae mula kanina ay nagbibigay ng talumpati sa kampanya, inaanunsyo na bibigyan niya ng Nobel Peace Prizes ang mga femboy kapag siya ay naging gobernador, at desperadong hinahabol ni Reito ang whistle, nang hindi niya nalalaman na dahan-dahan siyang nagiging masamang tao. Pagkatapos ng ilang oras na pagtakbo sa paligid ng bayan, sa wakas ay nahuli ni Reito ang whistle, ngunit sinabi ni Chacha sa kanya na ayusin agad ito, dahil ang pag-aksaya pa ng oras ay maaaring maging sanhi upang maging permanente siyang masamang tao. Ngunit tumalon ang whistle mula sa kanyang kamay at tumakbo sa isa pang silid. Saka naman umuwi si Mai, at nakita si Reito na hinahanap ang kanyang ari, ngunit hindi niya ito nakilala, at sinasabi ng kanyang spidey senses na may paparating na malas, ngunit binaliwala niya ito at pumasok sa loob, para lang makita ang mga babae at ang dalawang hayop. Sa kabutihang palad, hindi nila siya nakilala. Bigla, nagsimulang habulin ni Ranba ang dagat sa paligid, at sinubukang pigilan sila ni Hoshino ngunit nadapa at nahulog kasama si Momo. Pagkatapos mag-bath mode, inanyayahan ng mga babae si Reito na sumama sa kanila. Habang nasa paliguan silang magkakasama, tinanong ni Momo ang tinatawag na hero kung mayroon siyang sinuman na gusto, at sinabi niya na wala siyang iniisip, ngunit biglang si Momo nagsimulang kumilos sa kanyang mga plano dahil sa selos. Napansin ng mga babae na nag-uunat ang whistle,
kaya sinimulan nilang hugasan ang katawan nito, at nagsimulang umusok ang utak ni Reito dahil walang ideya ang mga babae na hinuhugasan nila ang kanyang maselang bahagi. Sinubukan niyang lumabas ng pool para hulihin ito, ngunit nadulas, at tumalon pabalik ang Weasel sa orihinal nitong lugar, na naging sanhi upang magbalik siya bilang isang lalaki. Di nagtagal, nakita ng grupo sa balita na naaresto si Joe sa ilalim ng batas ng bagong gobernador, kaya binigyan ni Chacha si Reito ng flash drive, na itinago ni Joe kung sakaling may mangyari sa kanya. Pagkatapos ipasok ang data mula sa flash drive sa kanyang kagamitan, binigyan ni Chacha si Reito ng ilang tagubilin, na nagpapahintulot sa kanya na isuot ang kanyang hero suit sa unang pagkakataon, na nagpapamukha sa kanya na isang astig na Superman. Nang itanong nila kung ano ang ginagawa nito, ipinaliwanag ni Chacha na pinalalakas nito ang H-energy habang hindi ito tinatablan. Ibig sabihin ay hindi na masisira ang kanyang mga damit, at humanga rito ang mga babae. Bigla, nakatanggap sila ng tawag mula sa headquarters, at matapos makipag-usap ni Reito sa mga nakatataas, ipinabatid niya sa team na kailangan nilang kunin ang kanilang Zero Gears at umuwi agad dahil bawal muna ang grupo sa ngayon. Isang linggo makalipas, naglalakad sina Reito at Hoshino papuntang eskwelahan, at napansin niyang nalulumbay si Reito, kaya't kinuha niya ang Zero Gear nito at sinabi sa kanya na tangkilikin ng high school bago niya ito maibalik. Sa eskwela, humingi ng tulong ang kaibigan ni Hoshino dahil may gusto ito sa kaibigan ni Reito, kaya pagkatapos ng klase, inimbitahan niya si Reito na sumama sa festival kasama ang kaibigan nito. Habang nagaganap ang festival, nagtipon-tipon ang lahat ng estudyante, ngunit sinabi ng kaibigan ni Reito na abala ito sa trabaho, kaya nagsimulang mag-alala si Hoshino kung nasaan si Reito. Makalipas ang ilang sandali, nakita niya si Reito malapit sa ilog na mukhang napinsala, at ipinaliwanag nito na nagkaroon siya ng sagupaan sa isang kisetsu nang walang armas habang papunta roon. Pagkatapos ay ipinagbigay alam niya kay Hoshino na plano ng mga kisetsu na salakayin ang lugar ng paputok sa ang festival, at nang magmadali sila doon, nakita nila si Kisetsu na nag-aanunsyo na plano niyang sirain ang lahat doon gamit ang mga paputok. Pinapaalalahanan ni Hoshino si Reito na ipinagbabawal sa kanila ang paggamit ng kanilang ngunit sinabi niya rito na ang dahilan kung bakit siya naging bayani sa simula ay dahil gusto niyang protektahan ang romansa ng ibang tao dahil hindi niya naprotektahan ang sarili niya. Nang marinig ito, hiniling ni Hoshino kay Dark Hoshino na tulungan siyang itaas ang kanyang H-energy, at nang magawa niya ito, hinalikan ni Hoshino si Reito sa pisngi. Bigla, isang pagdaloy ng H-energy ang nagpabago sa kanyang mga damit tungo sa kanyang hero gear, at sinira niya ang Kisetsu na may marangyang atake, na nagpapalabas ng mga paputok sa kalangitan. Sa sandaling yun, dumating ang iba pang miyembro ng koponan at umamin na lihim din silang gumagawa ng gawain ng mga bayani. Habang nakatingin sa isang poster ng bagong gobernador, napagtanto ni Chacha na pamilyar ang gobernador, at nagpa siya si Reito na kailangan nilang makilala siya upang malaman kung sino siya. Kinabukasan, lumabas ang gobernador na si Iwazo sa kanyang opisina pagkatapos magtalumpati at sumakay sa isang kotse, na naghatid sa kanya pasulong. Gayunpaman, sumakay sina Reito at ang mga babae sa isang taxi sa likuran niya at hiniling sa driver na sundan siya. Mas maaga sa araw na yon, ang grupo ay naghahapunan ng magkasama, at nagpasya silang direktang puntahan ang gobernador at gamitin si Chacha upang malaman kung isa siyang Kisetsu o hindi. Balik sa kasalukuyan, tinanong ni Chacha si Reito kung siya ay kapaki-pakinabang dahil inaalagaan pa rin siya ng lahat matapos buwagin ang grupo, ngunit sinabi ni Reito na palagi siyang naging kapaki-pakinabang sa kanila at pinaalalahanan siya na hindi nila nakamit ang kanilang mga kasuutan nang wala siya. Matapos bumaba, napagtanto ng mga babae na magiging kainahinala kung basta na lamang silang magkasamang sumulpot sa bahay ng gobernador, kaya inalok ni Chacha na magpanggap. Ngunit, pinaalalahanan siya ni Mai na maaari siyang mapahamak, ngunit ipinaliwanag ni Chacha na nais niyang maging mas kapaki-pakinabang sa kanila dahil ibinigay nila sa kanya ng isang lugar na kinaroroonan, at gusto niyang gawin ang lahat para makabalik doon. Nagpinky promise si Mai na ililigtas siya ng grupo kung siya ay malalagay sa panganib, at sinabi ni Reito sa kanya na ang misyon ay ang simpleng pagtingin-tingin lamang sa bahay ng gobernador para sa mga senyales na siya ay isang Kisetsu, at bumalik kung walang problema. Pagkatapos ng pulong para sa estratehiya, nagpalit anyo si Chacha bilang isang deliveryman ng package at nag-doorbell, ngunit binuksan ng gobernador ang pinto na nakasuot ng pangligo,
ikinamangha ng lahat sa laki ng kanyang dibdib. Habang iniaabot niya sa gobernador ang package, nagdikit ang kanilang mga kamay, at biglang nalaglag ni Chacha ang package sa sahig bago siya pumasok sa loob. Nang makita ito, nag-alala ang lahat, para kay Chacha, kaya tumakbo sila papasok sa gusali upang hanapin siya. Ang sala ay natagpuang walang tao, kaya ginalugad nila ang bahay hanggang sa makita si Chacha sa isang silid. Pagkapasok nila sa silid, nakita nila ang gobernador na niyayakap si Chacha habang tinatawag itong mahal na anak. Dahil dito, napagtanto ng lahat na ang gobernador ay ang Kisetsu Queen pala, kaya nagpakawala si Reito ng isang malakas na suntok sa kanya. Ngunit, umiwas ang reyna ng walang kahirap-hirap at ipinaalam sa kanila na hindi sila makakalabas ng silid dahil ito ay may halo ng H-energy kryptonite materials bago buhatin si Chacha sa susunod na silid. Pagkatapos ay binanggit ni Momo ang sensitibong usapin, na marahil ay ipinagtaksil sila ni Chacha, ngunit iginiit ni Mai na siya. Hindi dahil mukhang nasa trance siya. Samantala, kumakain ng hapunan ng reyna kasama si Chacha habang ipinagmamalaki kung paano niya ginamit ang kanyang kakayahang kontrolin ang lahat ng Kisetsu para mapasunod si Chacha. Gayunpaman, nang anyayahan niya si Chacha na kumain, tumanggi si Chacha. Kaya ginamit niya ang kanyang kontrol sa isip dito habang binabanggit ang kanyang plano na tipunin ang mga tao sa isang silid at kunin ang kanilang H-energy, na parang sa mga alagang hayop. Narinig ito, nakawala si Chacha sa kanyang salamangka at sinabi sa kanya na hindi niya ito hahayaan. Samantala, sa kabilang silid, napagtanto ni Reito at ng mga babae na hindi nila kayang pasukin ang mga pader. Sa kanilang mga pag-atake o makipag-ugnayan sa sinuman mula sa labas. Ngunit ibinunyag ni Momo na mayroong paraan para sila makatakas, na isang bawal sa sangay ng Saitama. Agad na tinanggihan ni Reito ang ideya, ngunit ipinaalala ni Hoshino sa kanya na ito ay isang emergency at tinanong si Momo kung ano ito. Ibinunyag ni Momo na ang lihim na teknik ay para silang lahat ay magawa ang gawain ng sabay-sabay, at nagulat si Hoshino, kaya ipinaliwanag niya na ang enerhiya lamang na inilabas mula rito ang makakabasag sa pinto. Kalaunan, nagising si Reito sa dilim, at hinablat ni Momo ang kanyang salawal, kaya tumakbo siya para iligtas ang kanyang buhay. Hinabol niya ito, ngunit si Mo ang nahuli niya sa halip, at hindi nagtagal ay narating ni Mo ang kanyang limitasyon. Habang hinahanap ni Reito ang kanyang shorts, nakasalubong niya ang mga peaches ni Sora, ngunit dahil hindi niya makita ang mga ito, inamoy niya ang mga ito at nagpatuloy. Samantala, nagtatago si Hoshino sa sulok, ngunit bigla na lang hinawakan ni Reito ang kanyang kamay, kaya't nabigla siya, at napunta siya sa ibabaw nito. Kasabay nito, hinahabol si Chacha ng reyna, at idineklara niya na miyembro siya ng pangkat ng mga superhero, kaya't nagpa siya ang kanyang ina na itigil ang kanyang buhay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lahat ng mga bayani ay umabot sa kanilang H-energy limits at nagpalit sa kanilang mga kasuutan ng Power Rangers. Pagdating nila sa pinangyarihan, siniguro nila kay Chacha na ligtas na siya, ngunit nagpa siya ang reyna na turuan sila ng leksyon. Biglang nagpakawala si Sora ng atake gamit ang pakpak sa reyna mula sa likuran, ngunit nailega niya ito. Napagtanto ng reyna na wala siyang laban sa Gunner Rangers, kaya pinatawag niya ang isang higanteng pugita, na kumuha kina Sora, Momo, at may bilang bihag, na nagbigay daan sa kanya upang makatakas. Gayunpaman, siniguro ng mga babae kina Hoshino at Reito na magiging maayos sila, kaya dali-dali silang sumugod upang harapin ang reyna. Matapos sipsipin ng H-energy mula sa mga babae, ang pugita ay nagiging napakalaki, kaya kinagat ni Chacha ang bawat isa sa mga babae, na nagbigay daan sa kanilang lahat upang magpakawala ng kanilang lakas at sirain ang halimaw sa pamamagitan ng isang malaking alon ng H-energy. Samantala, tumatakbo sina Reito at Hoshino sa kagubatan upang hanapin ang reyna, ngunit bigla nitong kinagat si Hoshino, bago nito ibinunyag na kaya niyang kontrolin ang sinumang nabigyan niya ng kanyang dugo. Habang nasa ilalim ng kapangyarihan ng reyna, sinimulan ni Hoshino na balutin si Reito sa kanyang paglalamang at pagnanasa, at naghambog ang reyna tungkol sa kanyang mga plano na nakawin ang kanilang H-energy, ngunit ginamit ni Reito ang isang pagtatapat ng pag-ibig upang ibalik si Hoshino sa kanyang katinoan. Pagkatapos, ang dalawang magkasintahan ay nagpakawala ng isang napakalakas na combo attack na winakasan ng reyna, ngunit sinira rin ang kanilang bagong kagamitan sa pakikipaglaban. Nagustuhan niyo ba ang kwento ngayon? Kung gusto ninyong makakita ng mga anime recap na para sa mga may kultura, mag-comment ng melons, at gaya ng nakasanayan,
mag-like at mag-subscribe.